Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3881 Ano ang tanso? Ang mga gintong dahon ng World Tree ay umindayog sa hangin na parang may sinasabi. Para itong mabait na matanda, tahimik na nanunood sa malayo, ngunit hindi gumagawa ng ingay. Sa oras na ito, walang oras si Yefan para pangalagaan ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang kanyang atensyon ay lahat ay nakakalat sa walang katapusang malawak na kawalan. Matapos maranasan ang isang panahon ng kahinaan ng pag-iisip tulad ng low tide, naramdaman ni Yefan na mayroon siyang kaunting kapangyarihan at tinulungan siya, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay matagumpay na makakasabay sa kanyang sariling kamalayan. Hindi mabilang na nakakasilaw na mga kalawakan ang lumipad sa harap ni Yefan. Malapit na, malapit na. Siya ay may malalim na pakiramdam na, kasama ng pagsusuri sa paraan ng pagbubukas ng langit na misteryo, narating niya ang katotohanan ng limang tay. Sa wakas, ang napakagandang kalawakan ay unti-unting lumabo. Tila siya ay pumasok sa gilid ng sansinukob at dumating sa isang kapanglawan. Sa madilim na mundong iyon, malinaw na wala, ngunit tila isinilang ang lahat. Biglaan. Nakita ni Yefan na isang pares ng mga ginintoang mata, malalawak at hindi masukat na mga mata, ang bumungad sa kanyang harapan. Nang inig ang kaluluwa ni Yefan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong mga mata, na parabang ang isang tingin ay naglalaman ng lahat ng bagay sa mundo. Boom! Gitling! Ito ay parang isang malaking pagsabog, na naganap sa kaibuturan ng kamalayan ni Yefan. Dahil sa malakas na impact, halos makoma ang kamalayan ni Yefan. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yefan na parang ang buong kamalayan niya ay umangat at patuloy na bumangon. Para bang isang tao ang lumipad sa lupa, lumipad sa planeta, at lumipad sa kalawakan. Bigla na namang nakatatak sa aking mga mata ang hindi mabilang na mga kalawakan na naranasan ko ngayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kalawakan ay naging mas maliit, at unti-unting naging isang siksik na grupo ng liwanag na maaaring hindi mapansin at makita. Ang mga gintong mata na puno ng walang katapusang imahinasyon, ang kanilang Panginoon ay isang phantom dragon na hindi pa nakikita. Hindi makita ni Yefan kung ano ang kulay ng dragon, na parang nagbabago ito sa lahat ng oras, at imposibleng ilarawan ang pinakamataas na kinang. Anumang panguri, sa harap ng dragon na ito, ay isang uri lamang ng kalapastanganan. Kapag binuksan ng dragon na ito ang kanyang mga mata, ang lahat ng mga kalawakan ay puno ng sigla. At kapag ang dragon na ito ay nakapikit, ang lahat ay napakaganda, ngunit ito ay madilim. Hanggang sa dumating ang huling kadiliman, isang anino ang bumalot sa buong mundo, at ang lahat ay nagiging kawalan. Gayunpaman, nang muling magising ang dragon, ang pag-asa ay isinilang mula sa kawalan, at muling nagningning si Xinghe ng ibang uri ng kinang. Ang pabalik-balik ang ikot, walang katapusang. Sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang isipan, ngunit sa totoo lang ay hindi niya masabi kung ang kanyang nakita ay isang ilusyon, ngunit bahagi ng hinaharap at nakaraan. Shenlong. Dragon ba ito? Pero, hindi tama. Ano? Ang nagparamdam sa kanya na mali ang buong proseso ng paglikha at pagkawasak. Bagamat ang mundo ay patuloy na nahuhulog sa kadiliman, ang mga gintong mata na iyon, ngunit hindi ito nagbago. Dati, wala siyang espesyal na iniisip sa prosesong ito. Nadama lamang niya na walang sibilisasyon, at dapat itong mas mababa sa iba at dapat na sirain ng regular. Gayunpaman, mula nang malaman ni Yefan ang pagkakaroon ng ginintoang sibilisasyon, naramdaman ni Yefan na ang five-tie civilizations na kinabibilangan niya ay hindi nakakatugon sa kahulugan ng isang bronze civilization. Kung ang Bronze Civilization ay hindi maaaring umiral sa mahabang panahon, ano ang ibig sabihin ng walang katapusang cycle ng Five Days at ng Divine Dragon at ng Demon Dragon Emperor? Ang cycle ay isang walang hanggang pag-iral. Kahit na, ito ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa ginintoang sibilisasyon na palaging umiiral. Gaano man ito magbago, palagi akong nakakagawa ng mga bagong sibilisasyon ng paulit-ulit at lumikha ng iba't ibang makukulay na lahi. Hindi ba ito mas dinamiko kaysa sa monotonous, hindi nababagong ginintoang sibilisasyon? Isang sibilisasyong maaaring magpatuloy sa pagbabago, paano ito magiging isang tansong sibilisasyon? Hindi alam ni Yefan kung ang ibang mga tansong sibilisasyon ay maaaring umikot ng ganito, nang walang hanggan, at kung may mga dragon at dragon emperors. Ngunit, hindi bababa sa limang sibilisasyon ay tiyak na hindi karaniwan. Mula sa lakas ng Demon Dragon Emperor, ang tinatawag na templo ay maaaring katakutan, at sapat na upang makita na ang kisame ng mundong ito ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa gintong sibilisasyon. Baka may mga sekreto dito. Nang maisip ito ni Yefan, ang kanyang buong kamalayan ay nagsimulang lumubog muli ng baliw. Ito ay tulad ng iyong sariling utak, lumubog sa napakalalim na dagat. Lumulubog, lababo, bumibigat. Sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na panatilihing gising ang kanyang sarili. Pakiramdam niya, kapag nakatulog siya ng ganito, siguradong mawawala lahat ng achievements niya. Sa wakas, pagkatapos ng hindi malamang tagal, nakita ni Yefan na may lumitaw na puting liwanag sa kanyang harapan. Pagkatapos na, lahat ay nahulog sa puti. Ang puting espasyo. Deja vu. Biglang kinilig si Yefan. Hindi ba ito ang lugar na pinuntahan ko pagkatapos kong talunin ang Doomsday at bago ako pumasok sa Tesu?
Pagkatapos nito, hinahanap niya ang impormasyon ng puting espasyong ito, ngunit wala talagang malinaw na bakas. Sa hindi inaasahan, hanggang sa sandaling ito, maaari siyang pumasok muli. Isang matinding antok ang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Naranasan ni Yefan ang pakiramdam na ito, at sa una ay hindi niya kinaya ang antok, at ilang dekada ang lumipas sa isang iglap. Ngunit ngayon ay iba sa nakaraan. Umalis na si Yefan mula sa Sword Cultivator sa Earth upang maging isang Sword God ng Watay, at humakbang sa level ng Creator na may kalahating paa. Hindi ako makatulog, hindi ako. Inilagay ni Yefan ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ay ginagamit upang suportahan ang kanila sariling kamalayan. Sa sandaling ito, magagamit pa rin ito ni Wushuang. Gumagana pa rin ang ganap na prioridad ng mood ng imperial. Si Yefan ay ganap na nakatutok, lumalaban sa antok, at nagsimulang suriin kung ano ang puting espasyong ito. Habang sinusubukan ni Yefan na suriin ito, biglang nagbago ang puting larawan. Sa harap nito, ito ay naging isang magandang pavilion na matatagpuan sa isang tiyak na bundok na walang kamatayan. Umaambon ang fairy ambon, at lumilipad ang malinaw na tubig. Sa isang pavilion, isang babaeng nakasuot ng sahig hanggang kisemeng puting damit na may hitsura na parang diwata ay may hawak na balumbon ng mga sinaunang aklat sa kanyang kamay, sinindihan ng agarwood, at tahimik na nagbabasa. Asawa. Tuwang-tuwa si Yefan kaya wala siyang pakialam dito. Ano ba ang nangyayari, sigaw niya. Kahit na ito ay naging abo, imposibleng hindi niya makilala si Su Qingzhou. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingzhou, na parang narinig ang kanyang mga salita, lumingon siya sa gilid at tumingin sa labas ng bintana. Asawa. Kumusta ang katawan mo? Saan ang lugar na ito? Tanong ni Yefan sa isang serye. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na tila hindi siya nakikita ni Su Qingzhou. Tumingin lang si Su Qingzhou sa kanyang direksyon na may kainahinala at wala siyang nakita, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang ulo upang magbasa. Ang malamig na mukha na iyon ay katulad noong una kaming nagkita. Natahimik si Yefan at napagtanto na ang kanyang nakita ay maaaring isang ilusyon, o na si Su Qingzhou at ang kanyang sarili ay wala sa parehong dimensyon. Paano ito? Bakit ako nandito, nakikita si Qingzhou? Hindi kaya miss na miss ko na siya kaya nagkakaroon ako ng hallucinations? Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Para ma-verify, nagbago ang isip niya. Pumasok sa isip niya ang kanyang anak. Kabanata 3882 Unshid. Ang eksena sa kanyang harapan ay biglang nagbago, si Su Qingzhou at ang immortal na bundok ay nawala, at isang kakaibang nayon ang lumitaw. Sa isang farmyard, si Bai Chenluo ay nagluluto ng isang malaking kaldero ng manok sa tabi ng earthen stove. Tumayo si Tuan Chuan sa isang maliit na bangko, iniunat ang kanyang leeg, tinitigan ng diretso ang laman sa loob, at umagos ang laway. Si Tang Yuan ay nakahiga sa ulo ni Tuan Chuan, nanunuot sa kanyang bibig, at nakatitig sa manok, mukhang handa nang umalis. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Prinsipe Gao sa tarangkahan ng patio, nakatingin sa madilim na kalangitan sa di kalayuan, nag-iisip. Nang makitang ligtas at maayos ang kanyang anak, hindi napigilan ni Yefan na gumaan ang pakiramdam, ngunit hindi niya inaasahan na si Bai Chenluo ang aktual na kumukuha ng bata. Ang katotohanan na sina Prince Gao at Tang Yuan ay nasa tabi ni Tuan Chuan ay tiyak na inayos ni Su Qingzhou. Sa totoo lang, sa sitwasyon ni Yang Jian, nanatili si Prince Gao sa batang ito, na medyo overkill. Gayunpaman, naiintindihan din ni Yefan ang diskarte ni Su Qingzhou, kahit na nawasak ang araw, ayaw niya ng anumang aksidente sa kanyang anak. Tungkol naman kay Prinsipe Gao, natatakot ako na walang masyadong tao na maaaring humiling sa kanya na kumilos. Matapos tingnan ng malalim ang kanyang anak, muling bumalik sa white space ang kamalayan ni Yefan. Hindi niya maiwasang mag-isip, ano nga ba ang kinakatawan ng espasyong ito? Sinuri ko mismo ang ikalimang reyna, at sa wakas ay nakarating sa lugar na ito. Mula rito, tila nakaka-espya sa lahat ng sulok ng Watay. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, iisa lang ang paliwanag, narito ang ugat ng Watay. Ang ugat lamang ang makakapagkonekta sa lahat, dahil dito nagsisimula ang lahat. Maaari bang? Ito ang tinatawag na Tai. Ngunit kung naiintindihan ko ang Watay ngayon, maaari akong pumasok sa Tai, paano ako nakarating dito sa unang lugar? Hindi nang ahas si Yefan na igiit, kung tama ang iyong hula. Tutal may kalituhan pa rin dito. Kung ito ay talagang napakadali, kung gayon ang pagpasok dito sa unang pagkakataon ay masyadong kakaiba. Maliban kung ang puting espasyong ito ay may ilang uri ng karunungan, maging ang buhay. Dahil naramdaman ni Yefan na sa unang pagkakataon na dumating siya sa Teisu mula sa Tai Chi, pumasok siya sa isang estado ng stock bog. Hindi niya tradisyonal na ginamit ang Heavenly Tribulation para umakyat sa eroplano ng Teiso, ngunit sapilitang binuksan ang isang daanan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, nilabag nito ang likas na mode ng operasyon ng Watay. Kaya itong intelligent body, ibig sabihin, itong white space, ay hahayaan muna siyang manatili dito. Pagkatapos gawin ang pag-aayos, lilito siya sa prehistoric world bilang isang bagong papel. Sa ganoong sitwasyon, naranasan na ito ni Yefan kasing aga pa noong pumasok si Teisu sa Taishi, nang bumalik siya sa Earth, at nang makitungo siya kay Bilay.
Kapag mas naabot mo ang limitasyon ng kaharian, mas nararamdaman mong nilalabag mo ang orihinal na mga tuntunin ng mundo. Ang paglilinang mismo ay laban sa kalangitan, na hindi karaniwan. Hindi. Hindi ngayon ang oras para isipin iyon. Napagtanto ni Yefan na ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang white space na ito ay hindi makakatulong sa kanya na malutas ang kanyang suliranin. Nandito siya, at hindi niya alam kung paano lalabas, at hindi niya maintindihan kung paano siya dinala rito ng misteryo ng bukas na langit. Dahil dinala mo ako dito, tiyak na may layunin. Naisip ito ni Yefan, ngunit wala nang ibang paraan sa ngayon. Sa isang pag-iisip, naisip ni Yefan ang patay na si Ye Longyuan. Kung ito talaga ang ugat ng lahat, ang oras at espasyo ay manipulahin sa kalooban. Kung gusto mong buhayin si Ye Longyuan, dapat may paraan. Kasunod ng iniisip ni Yefan, biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Isang magulong karagatan ang lumitaw sa harap ni Yefan. Sa kaguluhang ito, biglang nakakita si Yefan ng isang pamilyar na figure na umaanod sa agos. Tatay. Nagmamadaling lumapit si Yefan kay Ye Longyuan. Oo. Lumingon si Longyuan at nakita si Yefan na may pagtataka. Ikaw Fan. Ikaw. Bakit ka nandito? Isa ba itong ilusyon? Tuwang-tuwa si Yefan nang makita niyang may reaksyon talaga si Ye Longyuan. Dad, hindi dapat ilusyon, ano ba itong lugar na ito? Bakit ka nandito? Ako. Hindi ko rin alam, naalala ko lang na sa huli pinilit ko si Long Xiaojushan, at nakarating ako dito. Mukhang naguguluhan si Ye Longyuan, akala ko nakapasok na ako sa totoong underworld, at iniisip ko pa rin, baka may isa pang underworld sa kabila ng Juyuan. Naalala ni Yefan ang Jade Talisman, Tai, nakuha mo ba ang Divine Dragon Jade Talisman na iyon mula sa isang matandang foodie? Jade anting-anting. Saglit na naalala ni Ye Longyuan, pagkatapos ay tumango at sinabi. Oo, mayroon akong isang Jade anting-anting na ibinigay ng aking ama. Dala ko ito. Anong problema? Nakahinga si Yefan, malamang. Ang iyong primordial spirit, o isang hibla ng primordial spirit, ay nanatili sa Jade Talisman na iyon. Ibig mong sabihin, niligtas ako ng tatay ko minsan. Inaasahan ba niyang magkakaroon ako ng ganitong kapahamakan? Hindi inaasahang sinabi ni Ye Longyuan. Maaaring hindi mo alam na ikaw ay may problema, ngunit maaaring ito ay isang maliit na kabayaran. Pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang kanyang sariling buhay. Sabi ni Yefan na may emosyon. Bahagyang ngumiti si Ye Longyuan, ikaw bata, ano ang paulit-ulit mong tawag sa akin? Natigilan sandali si Yefan, at pagkatapos ay tinawag niya ang tatay. Bukas palad. Hindi na siya brat, at hindi na talaga siya mag-aalala tungkol sa bagay na ito sa lahat ng oras. Bibigyan din ako nito ng pagkakataong makinig sa sigaw ng aking anak, pang-aaliw ni Ye Longyuan. Hindi kita hahayaang mamatay, matigas na sabi ni Yefan, hanggat hindi maglalaho ang iyong primordial spirit. Tiyak na bubuhayin kita. Ngumiti si Ye Longyuan at nagsabi, nalutas na ang kapahamakan sa araw. Hindi pa, nakangiting sabi ni Ye Longyuan. Nahihiyang sinabi ng Fan, hintayin mo ako saglit, at hahanap ako ng paraan. Muntik niyang makalimutan na kung hindi niya mapipigilan ang mundo, ang muling pagbuhay sa sinuman ay hindi gagana. Naniniwala ako sa iyo, maghihintay ako, anak, sabi ni Ye Longyuan na may magiliw ng ngiti. Mataimtim na tumango si Yefan, at isang ideya ang lumabas. Nagbago muli ang larawan, at pumunta si Yefan sa tabi ni Niewuyo. Sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Yefan na siya ay nagiging mas komportable sa ganitong uri ng paglalakbay sa oras. Malabo, si Yefan ay nakahanap ng bago. Sa sandaling ito, isang marahas na pagsabog na parang kulog ang pumutol sa pag-iisip ni Yefan. Tumangala si Yefan at nalaman na ang lokasyon ng Niewuyo ay talagang Xuanyuan City. Si Niewuyo ay nasa lungsod kasama sina Ye Wangtu, Ji Soxen, Ye Hang, Ye Wanqing at iba pang mga kamag-anak, nakikipaglaban sa ilang Zerg na puno ng madilim at itim na aura. Dahil mas marami ang kaaway, at pinalakas ng Yinchi ang Zerg, ang Xuanyuan City ay damanak ang dugo at mga bangkay sa lahat ng dako. Ang kalunos-lunos na eksena ay sapat na para tawaging purgatorio sa lupa. Ang hukbo ni Gretna. Nadurog ang puso ni Yefan, at bigla niyang napagtanto na si Gretna ay medyo katulad ng mga lumang Diyos. Dahil may dark energy ang Zerg ni Gretna, malamang na ito ang sanglaan ng mga lumang Diyos na tumatambangan sa mundo. Ang tunog ng pagsabog sa di kalayuan ay ang tunog ng Dragon Fist Emperor Ren Tianquo, na nakikipaglaban sa ilang higanteng Zerg demons. Maging sina Ling Yanzhou, Ye Hongshu at ilang iba pang mga ninuno ng Great Desolate Dragon Clan na matagal nang hindi nagkita ay bumalik sa kanilang sariling bayan at nakipaglaban sa madugong labanan. Ngunit ito ang kaso, ang Zerg ay hindi mauubos, hindi mauubos. Dan Qing. Biglang isang malakas na dagandong ang narinig, at iyon ay ang matandang kasambahay ng Ye family, si Shui Bo. Nang makita ni Shui Bo si Ye Danqing, wala sa mga demonyong insekto ang nahulog, at siya ay umakyat at naglaslas gamit ang kanyang kutsilyo ng galit. Siya ay matanda na at mahina, at naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi dahil sa relasyon ng pamilyang Ye, maagang nataman niya ang Chaos Antibody, at hindi niya ito magagawang panghawakan ngayon. Dahil dito,
Unang nag-react ang demonyong insekto, at nang tumalikod siya, ginamit niya ang kanyang matalas na bibig para sandutan ang noo ni Shuibo. Sa isang iglap lang, ang mga mata ng matanda ay wala ng pag-asa, at ang laman ng kanyang utak ay direktang naubos, Shuibo. Nakita ni Yefan ang eksenang ito at inalala ang mga pagkakataong sinamahan siya ng matanda at inalagaan siya. Taon. Kahit anong gawin o sabihin ko, ang matanda ay laging nakangiti at nagmamalasakit sa kanya sa bawat kaunti. Iniisip ang isang simple at hindi mapagpanggap na matandang lalaki na tahimik na nakatuon ng sarili sa kanya at hindi humingi ng kahit ano, ganito lang siya. Isang masamang hayop lamang ang brutal na pinaslang. Ang puso ni Yefan ay parang kutsilyo, at hindi niya napigil ang umungol ng hysterically. Pagkaalis niya sa Honghuang, hindi na siya bumalik upang makita ang matanda, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya muli, ito ay isang palm. Dahil sa galit na pag-iisip, tila kumulo ang utak ni Yefan. Sa pilitang tinawid ni Wu Shuangjianyi ang oras at espasyo, at walang pakundangan na nag-unsheath sa Xuanyuan City. Kabanata 3883. Ang isang itim na epe na nagninangas na may itim na gintong apoy ay tila lumitaw sa itaas ng Xuanyuan City mula sa manipis na hangin. Sa isang iglap, ang sword intent portion na pinakawalan mula sa sword ay naging sanhi ng lahat ng mga insektong demonyo na likas na tumahimik para dito. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa higanting espada na biglang lumitaw. Mga mata ng mga tao, may mga sorpresa, tononabik, lubos na kaligayahan, hindi kapanipaniwala. Iyan ang espada ng guru. Si Hua Xiaoluo at ilang kapwa estudyante ay nakipaglaban din sa mga madugong labanan sa lungsod. Nang makita ko ang itim na espada na may purong sword energy, agad ko itong nakilala. Ang hugis ng espadang ito ay halos kapareho ng Taichu, na hindi nabuksan sa simula. Si Fanner. Bumalik na si Fanner. Mukhang umaasa si Ye Chaoshuan. Bumalik na ang Sword God. Talaga. Ang mga angka ng Shenlong ay hindi makapaniwala na sa ganoong kritikal na yugto, ang Sword God ay babalik sa napakaliit na lugar. Sa katunayan, lahat ng narito ay handang magsakripisyo. Nang hindi na hinintay na isipin ng lahat, ang itim at gintong higanteng espada ay sumambulat ng isang alon ng layunin ng espada. Para bang isang espadang hamog na nagyelo ang pinakawalan mula sa himpapawid, ang itim at gininto ang alon ay tumakas ng 10,000 milya. Sa isang iglap, ang lahat ng mga demonyong insekto ay parang sinunog ng nakakapasong araw at naglahong abo. Anuman ang Yin Chi o ang kapangyarihan ng Diablo, sa harap ng Emperor Sword Intent, wala silang kapangyarihang lumaban. Ang 10,000 mandirigma sa Xuanyuan City ay tumingin sa Zerg Army na nawala, at maraming tao ang direktang yamakap sa kanilang mga ulo at umiiyak sa tuwa. Nanalo kami! Nanalo kami! Mabuhay ang Sword God! Mabuhay ang Sword God! Gatlang M. May mga taong masaya, ang iba naman ay malungkot. Tiningnan ni Wangto ang lungsod kung saan ang mga bangkay ay nasa buong lugar at ang dugo ay umaagos sa ilog, na may malungkot na mukha. Mga magulang, mga anak, mga kamag-anak. Sa dinami-dami ng patay, paano? Maaari ba tayong manalo o matalo? Niyakap ni Ye Danqing ang katawan ni Shui Bo at umiyak ng mapait. Uncle Shui, please wake up. Kasalanan ko ito. Dapat akong maging masunurin, dapat akong magtago. Lahat ay tumingin kay Ye Danqing, ang kanilang mga mata ay hindi makayanan, ngunit walang pumunta upang aliwin siya. Dahil napakaraming tao ang nangangailangan ng aliw, at hindi nila kayang alagaan. Tumingin si Ji Soxon sa mga kamag-anak ng mga taong may puting buhok na nagpaluha sa mga taong may itim na buhok. Huli na para bumalik si Fanner. Umiling si Ji Soxon at humagulgol. Hindi bumalik si Yefan. Itinuro ni Niewuyo ang higanteng espada sa langit, na wala ang espada. Noon lamang napagtanto ng lahat na pagkatapos lamang na, ipinahayag ang Diyos ng espada, wala nang paggalaw. Anong nangyayari? Xiaoluo, wala na ba ang Sword God? Maraming tao ang sumugod sa tabi ni Hua Xiaoluo at tinanong ang babae. Napailing-iling si Hua Xiaoluo, hindi ko alam, baka minsan lang gumawa ng remote shot ang master, at baka wala siya rito. Yung remote shot. Tapos, darating ba ulit? Hanggat ang Diyos ng espada ay nagpapakita ng kanyang kamay ng casual, ito ay mas epektibo kaysa sa libu-libo sa atin. Hindi kami natatakot sa kamatayan, ngunit hinihiling namin sa Diyos ng espada na iligtas ang aming mga anak, Ang Shenlong clan ay nagsimulang magmakaawa kay Hua Xiaoluo na makipag-ugnayan sa Sword God. Walang magawa si Hua Xiaoluo, hindi niya maintindihan ang nangyari noon. Anong ingay? Dinala ni Ren Tianquo ang ilang mga ninuno pabalik sa lungsod at sumigaw ng malakas. Kung makakakilos ang Sword God, natural na ililigtas niya, at sinasadya ba niyang panuurin kang mamatay? Ngayon sa buong mundo, lahat ng antas ng buhay ay nasa matinding kahirapan. Kung ikukumpara sa mga mortal na walang kapangyarihan sa pagprotekta sa sarili, ako ay maswerte ng maraming beses. Lakas ng labanan, handa na para sa susunod na labanan. Matapos marinig ang leksyon ni Ren Tianquo, ang lahat ay hindi nang ahas na magsalita pa, at tahimik na umatras. Ancestor Tianquo, sa tingin mo ba ito ang aking guro ngayon lang? Hindi maiwasang magtanong ni Hua Xiaoluo. Silly girl, maliban sa iyong master, sino ang maaaring gumamit ng Wu Shuang Sword Intent? Tumawa si Ye Hongshu sa gilid.
Pero bakit nawala agad ang guro pagkatapos kumilos? Hindi ba dapat magkaroon ng gulo? Nag-aalala si Hua Xiaoluo. Inunat ni Ren Tianquo ang kanyang kamay at inalis ang kaunting nalalabi ng diablo sa buhok ni Hua Xiaoluo. Kahit na magkaroon ng problema ang iyong guro, siya lamang ang makakalutas nito. Ikaw ang kanyang mapagmataas na disipulo. Ang kailangan mong gawin ay gawin ang iyong makakaya upang maniwala na siya ay babalik. Kinagat siya ni Hua Xiaoluo. Manipis na labi, mariing tumanggo ang mga mata. Sa katunayan, ang pagkawala ng itim na higanteng espada ay hindi ang gusto ni Ye Fan. Sa white space, pagkatapos na hindi mapigilan ni Ye Fan ang galit, hindi niya inaasahan na may lalabas niya ang sword intent sa hangin. Ngunit ang ganoong paggalaw ng espada ay nagparamdam sa kanya na nagsimula siyang makatulog muli. Ang matinding antok ay sumalakay sa kanyang kamalayan, na naging dahilan upang hindi niya maituloy na makita ang tanawin ng Xuanyuan City. Paglilinang. Hindi sapat ang paglilinang. Halos mahihinuhan ni Ye Fan na ito ay dahil ang kanyang lakas ng pag-iisip ay hindi makasabay sa pagkonsumo, na nagre-resulta sa isang resulta. Kung ang kanyang cultivation level ay tumaas ng ilang beses, kahit na 12-dosenang beses, kung gayon maaari niyang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon ng 5 days mula sa white space na ito. Sa pagkakataong iyon, baka maisip mo talaga, dyan sa Watay. Ang hinaharap at nakaraan ay nasa iyong mga kamay. Ang pagbabalik tanaw sa yin at yang at pagbubukas ng mundo ay hindi na maaabot. Sa katunayan, iyon ang kakayahan ng nangungunang lumikha. Damn! Kahit bigyan mo pa ako ng ilang taon, maaari kong dagdagan ang aking cultivation ng ilang beses. Nena si Ye Fan, ngunit hindi ito nakatulong. Ang magagawa niya ay pigilan muna ang matinding antok na ito, at pagkatapos ay mag-isip ng iba pang mga paraan upang makahanap ng isang pambihirang tagumpay upang buksan ang kalangitan. Sa sandaling ito, sa gilid ng World Tree, solemn na din ang ekspresyon ni Emperor Yan. Biglang naubos ni Ye Fan ang maraming sigla, na ikinagulat ni Emperor Yan. Nagmamadaling ininom ni Emperor Yan ang tableta ng gamot, at halos gamitin ang kapangyarihan ni Aoki sa limitasyon nito. Sunod-sunod, ang cyan ray ng liwanag na naglalaman ng malakas na sigla ay nagpaligaw kay Ye Fan. Kinailangan halos lahat ng natutunan niya sa kanyang buhay upang bahagyan na mapanatili ang pisikal na katawan ni Ye Fan at hindi na mahulog sa estado ng pagkawala. Puno ng pagkabigla ang mga mata ni Emperor Yan. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng pagkonsumo na ito, kahit na sa labanan laban kay Caesar, ay walang iba kundi iyon. Brother Ye, kung maaari, gusto ko talagang makita. Ano ang ginagawa mo? Napakabaliw nito, mapait na ngumiti si Emperor Yan. Senyor, ang buhok mo. Nakita ni Shilanyo na ang ilang hibla ng buhok ni Yan Emperor ay naging kulay abo. Hindi bale. Normal lang kung puro puti. Ang inaalala ko ay baka hindi ako makatagal ng matagal, bamantong hininga si Emperor Yan. Nang makita ng mga babae ang eksenang ito, lahat sila ay nalungkot, namumula ang kanilang mga mata, ngunit hindi sila nang ahas na patigilan si Emperor Yan. Alam nila na kapag tumigil si Emperor Yan, mawawala agad si Ye Fan. Ngunit ang hindi nila alam ay nagdulot din ng butterfly effect ang aksidenteng pagbaril ni Ye Fan sa araw. Sa isang kakaibang mabituing espasyo sa araw, si Gretney, na tahimik na nagkukubli, ay nagmulat ng isang pares ng mga escarlata na mata. Sword God, binaril. Si Gretney ay tila nasa telepono kasama ang isang Zerg subordinate. Imposible, ang Sword God ay nasa underworld pa rin. Ngunit, uswang sword intent, wala talagang magiging pekeng. Napaisip si Gretney, at unti-unting lumitaw sa mga mata niya ang pagkabigla. Pwede bang? Hindi maganda. May naisip si Gretney, at nagmamadaling tinawag ang isang sundalong Zerg na kontrolado ng dugo ni Lam. Sabihin mo kay Lord Caesar na kailangan mong mahanap ang Sword God sa lalong madaling panahon at makialam sa kanya, kung hindi, magbabago ang mga bagay mamaya. Kabanata 3884 na pinasabog. Sa puting espasyo. Nagpahinga sandali si Ye Fan, at sa wakas ay nilabanan ang pagguho ng antok. Bagamat hindi niya nakikita ang kanyang pisikal na katawan at mga kondisyon sa paligid, malamang na mahihinuhan niya na si Emperor Yan ang tumulong sa kanya upang makabawi. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang estado ng disintegrasyon ay lohikal na malayo sa normal na limitasyon. Bagamat alam niyang masikip na ang oras, mas alam ni Ye Fan na hindi maaaring magmadali si Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang estado ng disintegrasyon ay lohikal na malayo sa normal na limitasyon. Bagamat alam niyang masikip na ang oras, mas alam ni Ye Fan na hindi maaaring magmadali si Kai Tian. Pagkatapos ng ilang nakaraang pagtatangka, nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa si Ye Fan sa white space. Hindi niya maiwasang isipin na kung masasaksihan niya ang pagbukas ng langit ni Panguminsan, baka mas lalo siyang makaramdam ng emosyon. Sa sandaling naisip niya ito, nalaman ni Ye Fan na siya ay nasa isang madilim at maputik na lugar. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Ye Fan na tila siya ay nasa kadilimang ito sa loob ng hindi mabilang na mga taon, isang napakatagal na panahon. Malamig, malungkot, walang laman, bawat segundo ng oras ay mga siglo. Sa wakas, isang liwanag ang lumitaw sa harap, na parang may bumukas sa isang solidong pader na bato. Isang pares ng magiliw, dalisay at maliwanag na mga mata ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Sa isang iglap, naramdaman ni Ye Fan na lumiwanag ang kanyang buong kaluluwa. Nang bumagsak ang mga piraso ng kadiliman, isang pares ng mainit na kamay ang yamakap sa kanya palabas ng kadiliman.
Noon lang napagtanto ni Ye Fan na siya ay naging isang sanggol. Gusto niyang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Sa harap nitong maikli ang buhok, magulo, at napakalakas na lalaking ito, isang matamis na ngiti ang ipinakita nito sa kanya. Tila may sinasabi siya, ngunit hindi ito maintindihan ni Ye Fan. Inilagay siya ng lalaki sa isang piraso ng kawayan, na isang tahimik na maliit na bakuran. Maingat na naalala ni Ye Fan at nalaman niyang ito ang maliit na patio ng Hongmeng. At sa sandaling ito, sa malayo, hindi ang walang katapusang mabituing kalangitan, kundi ang walang katapusang kadiliman. Daladala ang isang hindi kilalang palakol, ang lalaki ay lumabas ng bakuran at itinulak ito ng malakas patungo sa hindi mabilang na madilim na mundo. Sa bawat alon na kanyang ginagawa, ang kawalan ay patuloy na lumalawak, at ang kadiliman ay patuloy na naglaho. Ang kapangyarihan ng palakol ng bawat tao ay tumataas din sa paglipas ng panahon. Sa simula, isang palakol ang nalaslas ng daan-daang talampakan, at nang maglaon, isang palakol ang bumaba, na umaabot ng ilang light years ang layo. Kasabay nito, ang buhok ng lalaki ay naging kulay abo mula sa itim na itim, at ang kanyang balat ay patuloy na nawalan ng kinang. Siya ay matanda na, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay lubos na nasisiyahan, at ang kanyang mga mata ay kasenggamo ng dati. Sa universo na kanyang binuksan, sunod-sunod na lumitaw ang hindi mabilang na mga planeta at mundo. Lahat ng uri ng buhay ay unti-unting inalagaan sa dilim. Hanggang isang araw, bumalik ang lalaki sa bakuran. Inabot ng matanda at tinapik ang ulo ni Ye Fan na may mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na siya ay lumaki na. Gayunpaman, nang muli niyang tingnan ang lalaki, nalaman niyang malayo na ang narating ng lalaki. Isang palakol na lang ang natitira, tahimik na nakahiga sa kahoy na pier sa bakuran. Isang sinag ng liwanag ang lumiwanag mula sa isang bagong silang na bituin, tulad ng apoy ng buhay, na nagbibigay liwanag sa malayong likod. Ang figure na hindi na matangkad at tuwid, ngunit matigas pa rin, ay unti-unting nawala sa liwanag. Napalunok si Ye Fan. Napalunok ang kanyang lalamunan, nang hindi sinasadya, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Saglit lang pero parang matagal nang nabinyagan ng puso ko, at pagod na ako. Buhay ito. Kinain ni Kai Tian ang kanyang buhay. Ito ang ikalimang asawang nagsilang sa kanya, at ibinalik niya ang Reg Along ito sa ikalimang asawa at lahat ng nilalang. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagawin. Minsan kong napanood si Pangu na nagbukas ng langit at nagkatawang tao ang lahat ng bagay, ngunit naisip ko lamang na ito ay isang gawa-gawa. Ngunit ngayon ay tila mas nakakagimbal na marahil ang kadakilaan ng Pangu kaysa sa mito. Kung wala si Pangu, ang kabihasnan ngayon ay hindi mabubuhay. Pagkatapos ng lahat, walang mahirap at mabilis na mga kinakailangan para sa kung gaano karami at kung gaano karaming mga uri ng matalinong buhay mayroon ang isang sibilisasyon. Kung payag si Pangu, maaari niyang gugulin ang kanyang buhay ng maluwag, kahit nalampasan si Watay. Sa sandaling siya ay ipinanganak, siya ay nasa kisame na antas ng 5 taytay, iyon ay, ang Dragon at ang Dragon Emperor, na maaaring nasa itaas niya. Ngunit hindi lamang siya nabuhay para sa kanyang sarili ng makasarili, ngunit inialay niya ang kanyang sarili upang likhain ang mundo. Kung mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Para sa hindi mabilang na malalakas na tao, ang mga kayang balikitan ng responsibilidad ay napakahalaga na. Ngunit, ang mas mahalaga ay, ang Pangu mismo ay hindi mananagot. Ang kanyang ginawa ay ganap na dahil sa walang pag-iimbot na dedikasyon sa buhay at kagandahan. Marahil, sa pananaw ni Pangu, isang magandang mundong pinagsaluhan ng hindi mabilang na buhay ang pinakamagandang larawan sa kanyang puso. Sa mundong ito, walang mga salita ng papuri na sapat upang bigyang kahulugan ang gayong marangal na damdamin. Pero, may ilang lalaki na sisire sa lahat. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin, nang makita ang ganoong eksena, at pagkatapos ay humarap sa mga aksyon ng matandang Diyos, lalo siyang nakaramdam ng galit. Ang hindi inaasahan ni Ye Fan ay dahil sa kanyang pag-iisip, muling nagbago ang eksena sa kanyang harapan. Lumitaw sa harap ni Ye Fan, ito ay Mingquan Zumi Mountain. Sa sandaling ito, libu-libong black mist portal ang bukas na bukas. Ang kakayahan ng Diyos ng teleportasyon na si Dao En ay muling nabigla sa lahat. Lumalabas na kaya nitong magpadala ng napakaraming tropa ng sabay-sabay. Mula sa hindi mabilang na mga direksyon, isang hindi mabilang na masa ng mga haring multo at malalaking multo ang nagsimulang sisingilan ang bundok Samero ng walang buhay. Ang ilang mga asol na dragon na nanatili dito ay biglang nagpakita ng takot. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga gawa-gawang hayop ay pumunta sa iba't ibang partido upang labanan, at walang paraan upang magmadaling bumalik kaagad. Mas maraming langgam ang papatay ng mga elepante, not to mention these ghost kings and big ghosts, those soldiers of the old gods, there are absolutely no ants, and they can even said to have unique skills. Sina Feng Qinglan, Xiao Ziner at ilang iba pang kababaihan, kasama si Wu Xian at ang iba pang 10 mangkukulam ng Lingshan, ay mabilis na sumuporta sa defensive formation. Kasabay nito, dinala ni Jian Zizai si San Xiao at ipinakita rin ang 7 Treasures Divine Tree at ang Primordial Golden Fight, na may malungkot na ekspresyon. Mabilis na makipag-ugnayan kay Master Yao at Emperor Xuanyuan. Mabilis na bumalik sa Mount Samero. Ang matandang Diyos na ito ay maglulunsad ng pangkalahatang pag-atake. Kadalasan, ang Sword God ay malapit ng maging isang Sword God. Dapat kong ipagtanggol ang lugar na ito. Hindi ko maiwasang tumingin sa gitna ng malaking hanay, ang singsing ng Yantian.
Kahit na ang Demon Emperor at si Qinglong ang namumuno, ang matandang Diyos ay halatang desperado na sinubukang salakayin si Ye Fan. Malaking bagay. Hindi takot sa kanila si Tita. Puno na ang firepower ni Xiao Ziner, at ang nagliliyab na apoy ng Phoenix ay dumaan patungo sa mga multo at hayop na iyon, na nagpapakita ng trend ng nagniningas na ligaw. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, si Feng Yan ay natakto ng malawak na itim na ambon at nawala. Nagbago ang kutis ng lahat. Hindi ko inaasahan na makakapag-teleport si Dao En kahit si Emperor Feng Yan. Kasabay nito, isang itim na likidong parang dagat ang bumagsak ng husto patungo sa Mount Samiro. Ang defensive array nakaka-propped up, nagpatuloy lang saglit, at nakaroad at na-overwhelm ng dagat ng itim na likidong ito. Sa kabutihang palad, ang Seven Treasures Sacred Tree ay nagpakita ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, at isang maningning na liwanag tulad ng isang higanteng payong ang hamarang muli sa itim na likido mula sa bundok. Ngunit alam ng lahat na ito ay isang angkop na hakbang lamang, at ang kanilang defensive formation ay nabasag. Walang paraan. Patayin. Si Jane Zizai, na may pambihirang mabangis na ekspresyon, ay umungal ng mailap, at pinangunahan ang mga Diyos na patayin ang lahat ng mga multo at hayop. Ang digmaan, halos walang babala, ay sumabog sa isang iglap. Kabanata 3885 bumaba ang kadiliman. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Ye Fan. Kahit na ang mga Diyos ay gumawa na ng psikolohikal na paghahanda upang ipagtanggol, ngunit ang digmaang ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring harapin ng malupit na puwersa. Kayang harapin ni Ye Fan ang sinumang matandang Diyos ng walang takot at walang takot, iyon ay dahil sa kanyang walang kapantay na layunin ng espada, na maaaring masira ang lahat ng pamamaraan at huwag pansinin ang anumang komplikadong pagbabago. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang paraan ng mga lumang Diyos ay talagang mahina. Sa kabaligtaran, ang pagiging makaligtas hanggang ngayon ay tiyak na nangangahulugan na ang mga lumang Diyos ay talagang isang malakas na pamilya sa kasaysayan ng sibilisasyong Watai. Kung hindi, hindi nila ituturing na ang Shenlong clan ang tanging kalaban nila. Sa sandaling ang digmaan ay na-trigger, ang makapal na itim na likido ay patuloy na bumubuhos patungo sa Mount Samiro, na parang ang Chanhe River ay bumuhos pabalik, mayroong isang walang katapusang agos. Ang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi ay nakakasawa na, at ang masama pa, ang mga itim na likidong ito ay lubhang nakaapekto sa mga aktibidad ng Mythical Beast family. Ang ilang kaliwang Asher Dragon ay nakakabit sa mga mucus na ito sa sandaling sila ay sumugod palabas. Kaagad pagkatapos, natuklasan ng Asher Dragons na ang mga likidong ito ay may malakas na lagkit, at pagkatapos na ikabit ang mga ito, mahirap alisin ang mga ito. Ang Kang Yan, Shenlei, at lahat ng uri ng lechon ay nag-alis lamang ng isang patak sa balde. At habang mas nagpupumiglas sila, lumakas at lumalakas ang mga itim na likidong ito. Tulad ng pagkahulog sa kumunoy, mas mabilis kang papatayin ng takot. Ngunit sa oras na ito, ang pananatili ay katumbas ng paghihintay na mamatay. Iwasan ang mga itim na likidong ito. Huwag maliitin ang kalaban. Sa wakas ay napagtanto ni Elder Qinglong na may mali. Ang kalaban ay dumating na handa, at tiyak na hindi basta-basta nagwiwisik ng mga itim na likidong ito. Kung hindi lang talaga malakas ang katawan ni Qinglong, naapektuhan man ito ng catamaran ay may mataas pa rin itong combat power. Ang mga itim na likidong ito ay sapat na upang mamatay sila sa pagbuo ng labanan sa maikling panahon. Gayunpaman, kahit na nakakasagabal lamang ito sa hanay ng mga aktibidad ng mga banal na hayop, ang layunin ng matandang Diyos ay nakamit na. Maging ang Divine Dragon Clan ay ganito, at ang iba pang mga Divine Beast ay nagreklamo pa. Ang medyo clumsy na Xuanming Clan ay may dalawang ulo na direktang ibinaon ng itim na likido. Hindi man sila mamatay, mahirap nang lumaban muli. Dose-dose ng mga Divine Beast tulad ng Asher Dragons, Vermilion Birds, at White Tigers ang napilitang paliitin ang kanilang mga katawan upang maiwasan ang mga itim na likidong ito. Ngunit sa ganitong paraan, ang saklaw na maaari nilang patayin ay lubhang nabawasan. Sa isang panahon, ang malakihang kakayahan sa pagtatanggol ng banal na hayop ay hindi na gaanong epektibo. Kapag ang pangunahing punto ay ganito, lahat ay walang paraan upang iligtas sila, at hindi nila alam kung paano sila iligtas. Nang makitang maraming mythical beast ang nahulog sa kumunoy ng itim na likido sa sandaling lumabas sila sa labanan, muling nataman ang moral ng kampo ng Yangjian. Sa madilim na kawalan, dalawang nakatagong anino ang nanunuya. Ang pamilyang Shenlong na ito ay talagang mas mababa sa isang henerasyon, at ang pakiramdam ng panganib ay masyadong mabagal. Ang itim na likido ni Lord Jagger, noong panahon natin, hindi ito maiiwasan ng pamilyang Shenlong, lalo pa ang ibang mga banal na hayop. Hindi ba, si Lord Caesar ay masyadong maingat, kung sinabi ko sa iyo, maaari kong kinuha ang maliliit na lalaki na ito sa isang alon, sabi ng isa pang matinis na boses. Sa madilim na likido, isang malalim na boses ang bumungad, Ted Alor. Masyadong mabagal. Ang itim na likido ni Lord Jagger, noong panahon natin, hindi ito maiiwasan ng pamilyang Shenlong, lalo pa ang ibang mga banal na hayop. Hindi ba, si Lord Caesar ay masyadong maingat, kung sinabi ko sa iyo, maaari kong kinuha ang maliliit na lalaki na ito sa isang alon, sabi ng isa pang matinis na boses. Sa madilim na likido, isang malalim na boses ang bumungad, Ted Alor, Selina, ikaw na ang kumilos. Agad na tumugon ang dalawang anino, oo. Panginoong Jagger,
Sa susunod na sandali, ang dalawang anino ito ay direktang isinama sa malawak na itim na likido. Sa bundok Samero, hindi natuklasan ng mga Diyos ang lahat ng ito. Huwag magpanik. Huwag magmadali sa pag-atake. Ang aking 7 Treasure Sacred Tree ay maaaring protektahan ang porma sayon na ito, at ang bundok Samero ay hindi babagsak, kaya maaari kong hintayin ang pagkakataong lumipat. Naunawaan ito ni Yun Xiao, lumingon sa direksyon ni Han Yuan Jindao, at inihagis ito kay Xuanming, na nakulong sa magkabilang dulo. Ang malakas na puwersa ng kalawakan ay nag-alis ng malaking halaga ng itim na likido. Sinamantala ng dalawang Xuanming ang pagkakataong ito para makalaya kaagad. Maraming salamat sa demonyong emperador. Maraming salamat kay Fairy Yun Xiao. Nagpapasalamat si Patriarch Xuanming, ngunit ang mga banal na hayop ay labis ding napahiya. Sa simula ng digmaan, ang mga banal na hayop ay naghihintay na iligtas. Ito ang tuso ng kalaban. Kung ang Han Yuan Jindao ay ginamit para iligtas ang mga tao, hindi ito magagamit para salubungin ang kalaban. Dapat tayong mag-ingat, at huwag sayangin ang kapangyarihan ng Lingbao. Guangcheng Zidao sa gilid ng Yushu Palace. Tamang-tama, ang Han Yuan Jindao ay napagkamalan lamang ng ilang sandali, at mayroong isang malaking bilang ng mga multo, na direktang umabant sa paanan ng bundok Samero. Nang makita ang malalaking multong ito na humahampas sa bundok Samero, ang mga ekspresyon ng mga Diyos ay nagbago ng husto. Wawasakin nila ang bundok Samero. Sinabi ni Elder Qinglong na may pagkadismaya, nakakatawa. Ang bundok Samero ay protektado ng ating angkan na may dugong dragon. Sa hindi mabilang na mga taon, sinipsip nito ang asensya ng aking angkan ng dragon, at matagal na itong hindi nasa Syra. Narinig ko ang tunog ng rumbling mula sa ibaba ng Mount Samero. Paano ito posible? Tiningnan ni Elder Qinglong ang pupil ng kanyang dragon at nalaman na mayroong dalawang posisyon sa gitna ng bundok, na mabilis na nagbabago. Ang isang bahagi ng bundok ay tila kinakain ng ilang uri ng malakas na asido at mabilis na natunaw. Ang isang bahagi ay ginawang iba't ibang butil ng buhangin at nagsimulang lumuwag. Kung magpapatuloy ng ganito, hindi magtatagal ay babagsak na ang bundok Samero. Nangangahulugan din ito na ang defensive formation na binuo dito kasama ang lahat ng pagsusumikap ay ganap na nabigo. At kung maglilipat sila ng posisyon, hindi nila magagamit ang espasyo para mag-teleport, tutal may Diyos ng teleportasyon ang kabilang partido. Sa isang malawakang digmaan, ang pinakakinatatakutan ay ang pagbuo ay magulo, at ang kalaban ay matatalo ng lahat ng sabay-sabay. Mayroon pa ring mga halimaw na may ganitong kakayahan sa mga lumang Diyos. Sabi ni Zhao Zuan sa nabigla na boses. Kapag makalikha ng Dragon Killing Alloy, natural na may paraan para harapin ang mga produkto ng iba't ibang Shenlang clan. Sabi ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo. Gaano kawalang katarungan. Galit na galit si Elder Qinglong nang maramdaman niyang sinampal siya sa mukha. Lahat, huwag mag-alala, bago bumalik si Master Yao, hindi hahayaang bumagsak ang bundok Samero ng matandang ito. Nang matapos siyang magsalita, agad na dinala ng Elder Qinglong ng 7 Tribulations ang 2 pang Blue Dragons of 6 Tribulations at mabilis na bumaba. Matapos lumiit ang kanilang mga katawan, iniwasan nila ang lahat ng uri ng itim na likido at direktang pinatay ang lugar kung saan nangyari ang pagbagsak. Si Kang Yan at Divine Thunder ay umungol palayo, at ang malaking bilang ng mga Ghost Beast ay agad na nag-evaporate. Dalawang asul na dragon, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ang direktang umalalay sa gumuguhong bundok gamit ang kanilang mga katawan. Naglabas si Elder Qinglong ng dilaw na liwanag sa buong katawan niya, ang kapangyarihan ng lupa ay naging agos, at nagsimulang lumakas ang kinakalawang na bundok at mabilis na bumalik sa orihinal nitong kalagayan. Sa pakiramdam na matatag na muli ang bundok Samero, nakahinga ng maluwag ang lahat. Mukhang hanggat nag-iingat ka sa mga itim na likidong ito, marami pa akong gagawin. Sa mata ng mga Diyos, muling nag-alab ang ningning. Ngunit sa sandaling ito, dalawang itim na ambon ang lumitaw sa kalagitnaan ng bundok. Mag-ingat ka kuya. Si Jian Zizai, na nagmamasid doon, ay nagmamadaling nagpapadala ng tunog. Ngunit ang teleportation na ito ay talagang mailap, at ito ay nakumpleto ng walang anumang special na pagbabago sa lahat. Ang dalawang maitim at makapangyarihang dragon ay maaaring agad na magpasigla sa 3 asul na dragon sa ibaba nila. Nakita ko ang dalawang medyo pamilyar, ngunit hindi pamilyar na itim na dragon na umuungal mula sa itim na ambon. Ungol. Ibinuka ng itim na dragon ang bibig nito at kinagat ang leeg ng nakatatandang Qinglong. Binasag ng isa pang itim na dragon ang ulo ng 6 na kapigatian na asul na dragon na may isang kuko, at tinusok ang ibabang panga ng isang kuko. Oy, Taki. Ang. Sa wakas ay nakilala ng Shenlang clan ang pagkakakilanlan ng dalawang dragon na ito, at sa parehong oras sila ay natakot at hindi makapaniwala. Dapat ay 7 kapigatian sina Di at Taki, ngunit ngayon ay malinaw na nalampasan sila ng kanilang pamimilit, pangalawa lamang kay Lord Yao. Ang higit na ikinasindak ng lahat ay ang dalawang dragon, tulad ni Yi, ay sumailalim sa pagbabago ng matandang Diyos na si Caesar, at sila ay ganap na nasira at naging mga itim na dragon. Maging ang kanilang mga ulo ng dragon at mga kuko ng dragon ay nakakabit lahat ng maitim na pilak na metal, na halatang isang halwang nakapatay ng dragon.
Umaasa din ito sa kabagsikan ng Dragon Slaying Alloy upang agad na tumagos sa depensa ng 7 Calamity at 6 Calamity Qinglong, at magdulot ng matinding pinsala sa dalawang dragon. Si Ogi at Taki ay parang mga baliw na dragon na nawalan ng malay, ibinuka ang kanilang mga bibig at binasag ang ulo ng dalawang dating miyembro ng iisang pamilya. Ang maitim na dragon ay umungal sa loob ng 9 na araw, at sinunog pa nito ang dalawang mahalagang asol na dragon hanggang sa mamatay. Nang makita nila ang dalawang masasamang dragon na ito na sumali sa porma sayo ng kalaban, malamig silang tumingin sa tuktok ng Zumi Mountain, at ang mga mukha ng lahat ay mapula. Ibig sabihin ng Kabanata 3886. Paano ito? Sila nga ay nagtaksil. Ang natitirang mga asol na dragon ay hindi sapat na malakas upang makipagkumpetensya kina Ogi at Taki. Tulad ng para sa iba pang mga divine beast, natural na nagsimula na silang umatras, dahil hindi ito ang dalawang halimaw na maaari nilang labanan. Nakita ko ang dalawang kulungan na iniluwan ng mga dragon na umuungal patungo sa Mount Samiro sa loob ng 9 na araw. Sa kakayahan ng dalawang matandang general, biglang gumuho ang Mount Samiro. Tulad ng pagbagsak ng haligi, hindi mabilang na mga bato ang nahulog. Pero bago pa makapag-react ang lahat, parang kidlat na naman ang opens iba ni Ogi at Taki. Sa isang kisap mata, lumitaw na sina Ogi at Taki sa harap ni Jian Zizai at ng iba pa. Sa mga mata ng dalawang dragon, sila ay puno ng malamig na dugo at nanlalamig na aura, at lumipat sila patungo sa hukbo ng mga Diyos at mga banal na hayop sa mga bundok. Kahit na ginamit ni San Shao ang Primordial Golden Daw para ipagtanggol, kahit na nasa ibabaw ni Jian Zizai ang 7 Treasures Divine Tree, sa sandaling ito, hindi na ito sapat para makayanan ang mapanirang enerhiya. Ungol. Isang dagandong ng dragon na umaalingaw sa kalangitan at ang lupa ay biglang bumaba. Ang katawan ng asul na ginto na dragon ay puwersahang binalot ang katawan ng banal na kulog, tumusok sa mga layer ng itim na likido, at lumapit sa karamihan. Ang dragon ay nagluwa ng isa pang kahangahangang shockwave ng dragon na dagandong, na puwersahang na-offset ang dalawang dark dragon na umuungal. Master Yao. Nagulat ang lahat. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay bumalik si Yao sa oras. Take. Kung may bakas ka pa ng dignidad ng pamilya Shenlang, bigyan mo ako ng malinaw na ulo. Tumingin si Yao sa dalawang dragon sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nakita niya ang dalawang patay na dragon, ang kanyang mga mata ay malungkot. Galit. Yao, ikaw ang nalilito. Ang Shenlang clan ay nagbuhos ng napakaraming dugo para sa isang grupo ng mahihinang lahi ng tao, anong uri ng dignidad ang mayroon? Ngumisi si Di, ang Demon Dragon Emperor at ang Sword God ang Samaira sa aming Shenlang clan. Ang mga kasuklam-suklam na lahi na ito. Tumingin si Yao kay Taki na may disappointment sa kanyang mga mata. Lagi kang matalino, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Bakas sa mga mata ni Taki ang kawalang interes, Master Yao, sa sandaling piliin kong suportahan si Di, wala nang babalikan. Stupid. Alam kong mahuhulog ka ng husto, nakipaghiwalay ako kay Shi sa simula, at hindi ko dapat kayo pinakawalan. Si Yao ay labis na nalungkot at nagsisi, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mapagpasyahan. Dahil iyon ang kaso, papatayin ko muna kayong dalawang taksil. Hindi natakot si Di, Yao, 1-on-1, baka hindi mo kami kalaban, pero ngayon 2-on-1, akala mo talaga matatalo mo sarili mo. Kami. Pwede ba, malalaman mo din agad. Bago pa matapos ni Yao ang kanyang mga salita, isang puwersa ng oras ang nagpatigil sa lahat ng nasa harapan niya. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinangunahan ni Jian Zizai ang mga tao na ilipat ang posisyon at umatras pabalik. Hinawakan ni Xiao Ziner si Yan Tianring at tumayo sa gitna ng mga Diyos, mag-ingat sa mailap na Daoen, na bigla itong inagaw. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng oras ni Yao, sa katunayan, ay hindi ganap na gumana. Pagkatapos ng lahat, sina Ogi at Taki ay nagbahagi ng Long Yuan ng selyo, at sila ay binago ni Caesar. Sa tulong ni Yin Shi, bumuti din ang kanilang lakas. Biglang dala ang epekto ng Moment Eternity, sina Ogi at Taki ay nagkaroon ng matinding paghaharap kay Yao. Ang tatlong dragon ay gumagamit ng pinaka-primitive na mga kasanayan sa santukan, ang Dragon Claws ay napunit gamit ang Dragon Claws, at ang Dragon Tail ay nabangga sa Dragon Tail. Aw! Hindi nagtagal, nagpakawala si Yao ng masakit na dagandong, dahil ang mga ngipin ng dragon hindi ay direktang tumusok sa likod ni Yao. Mabilis na umapaw ang dugo ng dragon, at bagaman hindi ito makakasakit sa mga buto, nagreklamo pa rin ito kay Yao. Dragon Slaying Alloy. Hindi inaasahan ni Yao na ang matandang Diyos na ito ay gumawa ng isang bagay na lubhang mapanira. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang tunay na 8 Calamity Blue Dragon, at hindi ko alam kung ilang taon ng pagsasanay. Nakita ko ang kapangyarihan ni Aoki na bumangon sa katawan ni Yao, at pagkagaling ng mabilis, dalawang Dragon Claws ang nakakabit, na naglalaslas patungo sa tiyan ni Nadi at Taki. Binuksan ng matutulis na kuko ng dragon ang mga mahihinang punto ng dalawang itim na dragon, at nagkalat ang itim na dugo at tinadtad na karne. Tila isang simpleng trick, ngunit ginagamit nito ang kapangyarihan ng oras upang pilitin ang pagkakaiba ng oras. Naramdaman ni Ogi at Taki na umiiwas sila, ngunit talagang huli na sila. Nang makita ng maraming mythical beast ang eksenang ito, lahat sila ay nasa sabik.
At habang parami ng parami ang mga Divine Beast at mga Divine Venerable na bumalik mula sa lahat ng panig, ang kababaan ng panig sa mundo ay unti-unting nabaligtad. Ang lahat ng ito ay salamat din kay Yao Neng na nakapagpigil sa dalawang mailap na itim na dragon. Tulad ng inaasahan kay Lord Yao. Kung mawawasak ang dalawang taksil na ito, makakalaban natin. Sinabi rin ni Zhao Zuan na may labis na kagalakan. Huwag maging pabaya. Kung gayon si Caesar ay napakaplano, at alam na alam niya ang kapangyarihan ni Lord Yao, kaya dapat mayroon siyang mga lihim na panlilinlang. Medyo hindi komportable si Jian Zizai. Nang makita iyon, si Yao 1 versus 2, ay tumama sa dalawang itim na dragon na magkasunod. Hindi man sila nasaktan, tila nagmamatigas na lumalaban sina Ogi at Taki. Bagamat nakagat si Yao sa maraming lugar, ang mga sugat ay laman at dugo, at walang tunay na banta ng kamatayan. Nang makitang maayos na ang pangkalahatang sitwasyon, biglang nagbago ang katawan ni Yao, at ang laki nito ay biglang naging malaki. Nagdikit ang dalawang kuko ng dragon nito, magkadikit sina Di at Taki, at nagkabanggaan sila. Sa harap ni Yao, dalawang itim na dragon, tulad ng dalawang itim na ahas, ay natatakpan ng dugo, nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Tapos na. Malamig na sumangot si Yao, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, nagkaroon ng dagandong ng mga dragon, at gusto niyang harapin ang dalawang taksil. Isang malapit na tawag. Biglang naramdaman ni Yao na may mali, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon, at kumislap ang dugo sa kanyang mga mata. Pinisil niya ang mga kilay ng dragon sa sakit, at hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan, na para bang may nilalabanan siya. Paano? Mangyayari ito, tila hinihintay ni Nadi at Taki ang sandaling ito, at sa isang putok, dalawang dragon ay nagsisigawan sa loob ng 9 na araw, na isinabog ang mga ito sa malaking bibig ni Yao. Aw! Si Yao ay naspray ng Long Shao Jiushan ng 2 beses sa kanyang bibig, at direktang tinusok sa kanyang ulo. Sa isang matinis na sigaw, gumuho ang napakalaking katawan ni Yao. Sa isang iglap, naramdaman ng panig ng mundo na nakakita sa eksenang ito na gumuho din ang espiritual na haligi sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ng pagbabalik mula sa langit sa impyerno ay talagang nakakasira ng moral. Sa sobrang pagkatulala lang saglit, may ilang mga Diyos at ilang mga banal na hayop, na natatakpan ng itim na likido at napapalibutan ng mga multo at mga hayop. Paano nangyari ito? Mahirap intindihin ng lahat, paanong natamba si Yao na kanina lang nakataas. Sa sandaling ito, sa itim na fog, isang higanteng maihahambing sa isang titan ang lumabas. Ang higanti ay nababalot ng iskarlate na dugo, at hindi niya makita ang kanyang mukha, na para siyang natatakpan ng kulay dugong mga talon. Ang katawan na iyon, na puno ng nakakaagnas na dugo, ay nagluwa ng napakalaking asido ng casual na iwinagayway. Dugo ni Lam. Napabulala si Ling Yue, sa alloy dragon teeth ni Nadi at Taki, may dugo ng Lam. Pininit nila si Master Yao upang patuloy na mag-iniksyon ng nakakalaso na dugo sa katawan ni Yao, upang ang kordero ay nakikialam kay Yao. Ang mga salita ng babae ay nagpalamig sa likod ng mga Diyos. Paano nga ba naiisip ng matandang Diyos na ito ang ganitong paraan? Simpleng mabisyo at tuso. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na hanggat may sapat na halaga ang nai-inject, ang dugo ng kordero ay maaaring makagambala sa 8 Tribulations Asher Dragon. Kabanata 3887 Huwag maging pabigla-bigla. Lahat ng nag-aapoy ng counterattack ay nalulungkot. Kung ang mapahamak na makamandag na dugong ito ay hindi mabibitak, kung gayon marami sa kanila ang malapit ng makontrol ng mga makamandag na dugong ito. Nakita ni Lam na si Yao ay malubhang nasugatan, kalahating patay, at sa wakas ay lumitaw ang Diyos. Sa sandaling ito ay ipinadala, isang malaking hukbo ng mga lumang Diyos na kontrolado ng dugo ng kordero ay napakabaliw din, at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa mga Diyos mula sa lahat ng direksyon. Sa isang desperado na sitwasyon, ang pagtingin sa naghihingalong si Yao, si Jian Zizai ay nagpakita ng isang pahiwatig ng determinasyon. Hindi ganap na kontrolado si Master Yao, may pagkakataon pa, harangan natin sandali ang dalawang itim na dragon na iyon at hayaan silang makabawi. Hanggat magising si Master Yao, tiyak na magkakaroon siya ng kapangyarihang lumaban pagkatapos niyang gumaling. Little Junior Brother, kami at go. Hinintay ni Ziguang na tumayo ang ilan. Ngunit tulad ng pag-atake at pagliligtas ng mga Diyos, may ilang nakakatakot na pamimilit na na-teleport mula sa kawalan. Umuungol. Ang marahas na kapangyarihang lumalamon sa lahat ng direksyon, anuman ang kalaban o kalaban, lahat ng uri ng enerhiya at mga multo at mga hayop ay direktang kasangkot. Ang Demon Dragon Clan ba sa simula ng panahon? Agad namang nag-react ang ilang matatanda sa Shenlong Clan. Si Qiang Heilan ang namuno sa mahigit 100 ng demonyong dragon mula sa simula hanggang sa larangan ng digmaan. Matapos silang iwanan ni Prinsipe Gao, ang grupo ng mga demonyong dragon sa simula ay walang ibang paraan palabas. Maaari lamang nilang piliin na pumila at humanap ng pagkakataong mabuhay sa apocalypse. Talagang ginawa mo ito. Tiningnan ni Qiang ang nahulog na si Yao na may kaunting emosyon. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng matandang ito na bumangon. Lunukan ang kanyang katawan. I-lock ang kanyang kaluluwa ng dragon. Desididong utos ni Lin. Mahigit sa 100 ng demonyong dragon sa simula, nang walang sabi-sabi, marahas nang initian ang katawan ni Yao. Ang lumalamon na kapangyarihan ng demonyong dragon sa simula pa lang ay maaaring makasakit sa lahi ng dragon, at si Yao ay hindi makalaban sa oras na ito ay ang karne ng dragon sa chopping block.
Ang malupit na eksena sa pagbabahagi ng pagkain, ang paglipad ng laman at dugo, ay nagpalubog sa ilalim ng lambak ng isang grupo ng mga tao na malapit ng umakyat upang iligtas. Kahit na ang kaluluwa ng dragon ay immortal pagkatapos ng 8 kalamidad, ngunit si Yao na nawala ang kanyang pisikal na katawan, ang kaluluwa ng dragon ay tiyak na makukulong ng matandang angkan ng Diyos. Kung walang pagkakataon na muling hubugin ang katawan, si Yao, tulad ni Shi, ay mawawalan din ng pagkakataong bumaligtad. Hahaha. Nang makita ang lahat ng ito, si Di ay nagpakawala ng matinding tawa. Sa wakas, kayong dalawang matandang lalaki. Sa wakas tapos na. Sunod, ikaw, Shops. Ibigay mo ang hamak na eskrimador na iyon, gagawin kong hindi gaanong masakit ang kamatayan mo. Nang makita sina Ogi at Taki na sunod-sunod na nagdiin, pahigpit ng pahigpit ang tagiliran ni Yang Jian, at halos wala ng paraan. Kung gusto mong ilipat ang manugang ni Lao Su, kailangan mo munang lampasan si Lao Su. Puting gintong thunderbolt na pumutok sa harap ni Di na parang bulalakaw sa isang iglap. Isang malakas na dagandong, isang kulog na kamao, at isang napakalaking galaw na parang breakthrough ang narinig ko. Napilitan si Di na umatras ng isang marahas na puwersa, na nagpapakita ng bakas ng pagkabigla. Shi, ikaw. Ang malakas na tao na pinilit si Di pabalik sa kanyang kamao ay talagang Chiyu na bumalik. Kaagad pagkatapos, isang pamimilit sa layunin ng espada ng emperador, ang gininto ang espadang kumikinang, ay tumawid sa kalahati ng kalangitan ng husto. Naputol lang ang mailap na itim na likido ng matandang Diyos na si Jagger. Dinala ni Ji Xuanyuan ang isang grupo ng mga master ng Yushu Palace at pinatay din sila. Nagtataka pa ang balo, bakit bigla na lang tumakas, andito pala para umatake. Nang makita ang pagbabalik ng pares na ito nang walang katulad na pagmamataas, sa wakas ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa ang panig ng Yang Jian. May pagkakataon. Ang layunin ng espada ni Emperor Xuanyuan ay maaaring makalusot sa itim na likidong ito. Tama. Maaaring malimpasan ang layunin ng espada ng emperador. Lahat. Hanggat gumagawa ako ng pagkakataon, ang kalaban ay maaaring patayin. Napabuntong hininga. Huwag kang mag-alala, hindi mo pa ba naiintindihan? Kahit na dumating sina Chiyo at Emperor Xuanyuan, ano ang mababago nila? Bahagyang lumingon si Taki sa isang tabi, ipinakita ang isang dosina o higit pang mataas na antas na absolute beginning demon dragon sa likuran niya. Huwag kalimutan, sa simula, ang 2 taong ito, ngunit kahit isang demonyong dragon, ay hindi kalaban, ang mga salita ni Taki ay muling nagparamdam sa lahat na nahulog sa isang kuweba ng yelo. Ang grupong ito ng mga demonyong dragon mula sa simula ng panahon na pinamumunuan ni Qiang Helan ay talagang gumawa ng isang malaking suntok sa panig ni Yang Jian. Ang punto ay, si Master Yao at Miss Shi, ang mataas na ranggo na Qinglong, ay nawala na lahat. Sa orihinal, ang pinakamalakas na kapangyarihang lumaban sa panig ng mundo, kamatayan mula sa kamatayan, pinsala mula sa mga sugat, pagkakanulo mula sa pagkakanulo. Isa at isa pa, ang kapangyarihan ng Netherworld ay sadyang hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sa oras na ito, si Ji Xuanyuan ay ngumiti ng buong pagmamalaki at sinabing, kung tama ang pagkaalala ng byuda, sa huling pagkakataong nag-away tayo, walang nanalo o natalo. Bakit sa palagay mo natalo na ang byuda? Paano ba naman ang daming kalokohan? Kamatayan, bakit ganito? Kahit anong klaseng dragon ka, sige sama-sama ka. Ngumisi si Chiyu, natatakot ka talaga sa kamatayan, kaya gusto mong sumuko tayo ng direkta. Matapos sabihin ito ng 2 taong ito, nasa mabuting kalooban ng panig ng Yang Jian. Mag-vibrate. Oo, bagamat dumating na ang wakas, ang mga primordial dragon na ito ay naghahanap din ng paraan upang mabuhay. Kung talagang nasa panganib ang kanilang buhay, hindi sila lalaban hanggang kamatayan. Ngumisi si Di at sinabing, kayong dalawa, hindi mo talaga makikita ang kabaong ng walang luha, iniisip mo ba talaga na may kakayahan kang banta tayo? Ay, oo, mayroon kang emperador yan na makakatulong sa iyong makabangon. Saan siya nagpunta? Sa tingin ko, ang Sword God ay nangangailangan ng tulong ni Yan Emperor, kaya wala siyang oras para tulungan ka, di ba? Ojime showing a playful look, kung wala si Emperor Yan, matagal na kayong namatay sa Underworld, sa tingin niyo ba hindi kayo mamamatay? Sina Ji Xuanyuan at Chiyu ay hindi nagbago ng kanilang mga ekspresyon, ngunit ang mga tao sa likod nila ay nag-aalala lahat. Emperor Xuanyuan, Chiyu, Demon Emperor, lahat kami ay malinaw sa lahat ng iyong mga kahinaan. Alam kong nagpapaliban ka, upang ang Diyos ng Espada ay maaaring gayahin ang himala ng pagbubukas ng langit. Ngunit dapat na mas alam mo kaysa sa iba. Kahit na naiintindihan ng Diyos ng Espada ang malalim na kahulugan ng kaitian, wala siyang lakas. Walang pakialam na sinabi ni Taki, kung ako sa iyo, hindi ako gagawa ng walang kabuluhang sakripisyo. Huminga ng malalim si Jane. Nakahinga ng maluwag, na may walang takot na ekspresyon sa kanyang mukha, humakbang siya pasulong at iniunat ang kanyang kamay upang pukawin ang 7 Treasures Divine Tree. Iba ang paraan, hindi para sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit ipinanganak ang haring ito ay upang balikitin ang misyon ng pagprotekta sa angkan ng demonyo. Kung kailangan mong sirain ang mundo ngayon. Bagamat may 10-10 milyong mga kaaway, ang haring ito ay lalaban hanggang kamatayan. Sa huli, habang nagsasalita, si Jian Zizai ay pumunta sa gitna ng Ji Xuanyuan at Chiyu, ang kanyang mahabang buhok ay naging gininto ang berde, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng walang katulad na sigla.
Habang patuloy na tumataas ang pamimilit ni Jian Zizai, ang Seven Treasures Divine Tree sa likod niya ay patuloy ding lumawak at naging napakalaki. Ang mga piraso ng gintong dahon ay kumikinang sa dilim. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga multo at hayop, na likas na natatakot, ay nagsimulang umatras. Kahit nakasama ang Demon Dragon of Absolute Beginning, naramdaman nila ang krisis, at mabilis na tumakas sina Qiang at Lin sa himpapawid. Nang makita ito ng mga Diyos, lahat sila ay nagpakita ng pagkagulat at pagkagulat. Ang Demon Emperor ay karapat-dapat na maging saradong disipulo ng Heavenly Sage, at napanatili pa rin niya ang napakalakas na lakas. Gayunpaman, ang ilang mga tao sa Zizai sect ay natakot nang makita nila ang eksenang ito. Little Junior Brother, huwag kang pabigla-bigla. Kabanata 3,888. Ang Daoist Little Treasure ay mas nasasabik kaysa dati, sumisigaw, mayroon pa tayong pagkakataon. Hindi pa natin naaabot ang hakbang na iyon. Oo. Baka magtagumpay na ang Sword God, maghintay tayo. Sigaw din ni Ziguang. May banayad ng ngiti sa mukha ni Jian Zizai sa oras na ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae, medyo nag-aatubili. Senior brother, senior sister, alam kong mayroon ka pang natitirang lakas, ngunit ang kalaban ay mas marami, ang kalaban ay malakas at tayo ay mahina, at wala tayong paraan para umatras. Ang mga Diyos ay mukhang malungkot at galit, ngunit ang kanilang mga mukha ay walang magawa. Alam nila na tama si Jian Zizai, kahit na magpakita si Qiyu at Ji Xuanyuan at iba pa ng hindi pa nagagawang lakas sa pakikipaglaban, hindi ito magiging sapat para maapektuhan ang buong sitwasyon. Sa simula pa lang, hindi ito nalutas ng Demon Dragon Clan at lahat ng uri ng mabangis na hayop. Ang kawalan ng timbang ng Yin at Yang ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang sitwasyon ay tapos na. Gumamit man sila ng iba't ibang pamamaraan at magic weapon sa ilalim ng kahon, ang makukuha nilang kapalit ay kaunting paghinga lang. Ano ang dead end? Ito ay ngayon. Ang iba ay hindi alam ang ilan sa mga sekreto ni Jian Zizai, kaya medyo naliligaw sila. Demon Emperor, ano ang gagawin mo? Tanong ni Ji Xuanyuan na nakakunot ang noo. Bahagyang ngumiti si Jian Zizai, at pagkatapos ay malakas na sinabi. Lahat, ito ay ang tinatawag na 50 daan, 4 o 9 sa langit, isa sa mga ito ay nakatakas. Sinabi ng guro, ang aming paaralan, ang pagsasanay para sa lahat ng edad, ay para sa kapakanan nito. Ito ang sinag ng pag-asa. Kahit na si Zizai ay ipinanganak upang maging isang hari, ngunit salamat din sa patnubay ng kanyang guro, siya ay ngayon, at hindi maglakas loob na kalimutan ang turo ng kanyang guro. Kung magagawa ko ito ng mag-isa, makakakuha ako ng kislap ng pag-asa, Zizai, masaya akong umalis. Ang pamimilit ni Jian Zizai sa oras na ito ay tumaas sa isang hindi pa nagagawang taas. Kahit na may sariling kapangyarihan, napigilan niya ang 12-12 ng mga demonyong dragon sa kabilang panig. Ang espiritu ng banal na kahoy, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ay walang kamatayan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang buong katawan ni Jian Zizai ay nasunog sa turquoise na apoy. Ito ay malinaw na isang apoy, ngunit ito ay tila nagpapalusog sa lahat ng bagay sa mundo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, may mga halaman pa nga ng berdeng damo at baging, na dahan-daang nagzigzag at umakyat hanggang sa kanyang buong katawan mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang Seven Treasures Sacred Tree sa likod, Asher Golden Brilliance, ay bumaril diretso sa langit. Ang maliwanag na liwanag ng buhay ay tila nagbibigay liwanag sa buong Mingquan. Hindi mabilang na Yin Qi ang pinilit na bumalik ng hindi maisip na espiritual na Qi na ito. Maraming kalapit na Ghost Beast, kahit ilang Ghost King, ang direktang nasunog at nag-evaporate ng mahawakan nila ang masiglang-siglang ito. Ang kadiliman ay patuloy na nawala, na parang isang magandang oasis ang nabuksan sa malalim at pinagmumultuhan na Juyuan na ito. Si Qiyu, Ji Xuanyuan at iba pa sa gilid ay nabigla. Noon pa man ay nararamdaman na nila na bagamat malakas si Jian Zizai, hindi ito mapangahas. Kadalasan, umaasa siya sa Seven Treasures Divine Tree at mahusay sa depensa at pagbawi. Ngunit ngayon napagtanto nila na ang demonyong emperador na isinilang na immortal at immortal ay hindi talaga nila naiisip. Ang taong ito ay totoo, at ang kapangyarihang inilabas ay maihahambing sa berdeng dragon na berde ng Nine Tribulation. Umalis. Mabilis na kumalat ang isang utos sa hukbo ng underworld. Mabilis na umatras ang hindi mabilang na matatandang hukbo ng Diyos, nang ahas na huwag hawakan ang gilid na ito. Ang higanteng dugo, ang kordero, ay minamanipula ang mga mananampalataya at umiwas sa isa't isa. Ang itim na likido ni Jagger ay sumangga na, at hindi siya ng ahas na magpatuloy sa pagdadala ng likido dito. Ang dalawang matandang Diyos na sinisira pa rin ang bundok Samero kanina ay direktang pinasingaw ng Asherlight na ito. Baliw ba ang demonyong emperador na ito? Sinusunog nito ang sarili niyang buhay. May nakita si Di, at bakas sa mga mata niya ang inis, ayaw lang niyang aminin ang pagkatalo. At the end of the shot, ayaw na nitong mabuhay, hindi ko kailangan malas, kaya umatras muna. Malamig na sabi ni Taki. Nakita na ni Qiang at Lin na may mali, at kinuha din nila ang demonyong dragon at isang grupo ng mabangis na hayop sa simula at tumakas sa kawalan. Nang makitang mabilis na umatras ang kaaway na parang tubig, ang panig ng Yangjan ay parehong nasa sabik at nangangamba.
Nakikita ng lahat na tiyak na nagbayad si Jane Zizai ng malaking halaga. Ito ay ang kapangyarihan ng World Tree. Si Feng Qinglan at iba pang kababaihan ay pamilyar sa kapangyarihang ito, at agad nilang napansin ang pagkakatulad. Ang Demon Emperor ay anak ng World Tree, posible bang direktang magpakilos ng kapangyarihan mula sa World Tree? Hulaan ng lahat. Mapait na sinabi ng The Whist Little Treasure, hindi iyon ang kaso. Bagamat ito ang kapangyarihang ibinigay ng World Tree sa nakababatang kapatid, ang kapangyarihang ito ay higit na higit sa kaharian ng nakababatang kapatid. Para sa nakababatang kapatid, gusto kong pasiglahin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ipinanganak siya na may pinaka-primitive na sigla ng Fifth Tai, at kailangan niyang magbayad ng isang halaga. Naguguluhan na sinabi ni Xiao Ziner, hindi ba't ang Demon Emperor ay immortal? Hindi ba totoo iyon? Immortal, hindi ibig sabihin na dapat kang buhay, hinaing ni Xiao Bao. Nang magtaka ang lahat, nakita nilang nagsimula si Jane Zizai sa paa, at may pagbabago. Ang mga paa na orihinal na humanoid ay talagang may butil ng kahoy at umakyat sa lumot. Ang trend na ito ay nagiging mas at higit na halata, at sa lalong madaling panahon, ang buong katawan ni Jane Zizai ay lumilitaw na kahoy. Paano? Ang mga mata ng mga babae ay nagpakita ng malinaw na kulay. Naiintindihan nilang lahat kung ano ang tinatawag na presyo. Ang pinto ay aktibong gumagamit ng kapangyarihan ng World Tree, na katumbas ng pagsunog sa sarili nitong pinagmumulan ng kapangyarihan. Bagaman siya, ang anak ng World Tree, ay hindi mamamatay, mahuhulog din siya sa halos walang hanggang tulog. Kailangan itong itayo muli para sa hindi kilalang bilang ng mga panahon bago ito magising muli. Siya ay inaantala ang Sword God, ngunit kahit na ang Sword God ay magtagumpay sa huli, ang Fifth Tai ay nailigtas ito. Ang Sect Master ay hindi na nakikita. Ang mga mata ni Yun Xiao na si Hong Hong ay nagsabi, talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya, ibinigay sa kanya ni Master ang lahat. Nagpakita rin ng paggalang sina Qi Yu at Ji Xuanyuan, at iba pa. Nang makita nila si Jane Zizai, na naging wood sculpture, at natatakpan ng mga baging at lumot. Kulay. Brother Zizai, karapat-dapat ka sa pangalan ng Demon Emperor, napabuntong hininga si Ji Xuanyuan. Kahit na ang kapangyarihan ng World Tree na ito ay malakas, maaari lamang itong panatilihin dito ng ilang sandali. Matalim na itinutok ni Qi Yu ang kanyang mga mata sa malayo, at ang hukbo ng mga matandang Diyos, nalilipat na sana sa dilim, ay hindi nagplanong ganap na umatras. Sa sandaling mawala ang kapangyarihan ng sagradong punong ito, sila ay magiging mas mabangis kaysa dati. Barbarian, hindi ka matatakot, di ba? Nakangiting sabi ni Ji Xuanyuan. Naiinis na sabi ni Qi Yu, ikaw anak ng aso, huwag kang bugbugin at umiyak. Kung mamatay ka, hindi kita ililigtas. Hindi sumang-ayon si Ji Xuanyuan at lumingon kay Yan Tianjie sa likuran. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin natin. Hindi mahalaga kung tayo ay mabubuhay o mamatay, ang susi ay kung gaano kalayo ang magagawa ni Brother Ye. Sa puting espasyo, nakita ni Ye Fan ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. Nang makita niyang nag-transform si Jane Zizai bilang isang estatwa na gawa sa kahoy, mas lalong naghalo ang kanyang kalooban. Bagamat matagal na silang hindi magkakilala, tinatrato siya ni Jane Zizai na parang tunay na kapatid, napakabuti at tinutulungan siya. Ngunit dahil lamang sa kanyang kawalan ng kakayahan, si Jane Zizai ay kailangang isakripisyo ang kanyang sarili upang bumili ng oras para sa kanya. Kuya Zizai, pasensya na po sa inyo. Si Ye Fan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit nakaramdam ng higit na kawalan ng lakas. Mayroon nga siyang sapat na pangunawa sa kaitian, ngunit wala pa rin siyang sapat na lakas para magawa ang ganoong gawain. Namanhid ang puso ni Ye Fan, marahil dahil nakita niyang umalis si Jane Zizai, lalong naging unstable ang kanyang pag-iisip. Ang posibilidad ng pagbubukas ng kalangitan ay nararamdaman din na lalong slim. Ngayon, magagamit na lang niya ang sword intent sa ganoong kalayuan, at ganoon na lamang, naubos na nito ang halos lahat ng lakas niya. Hindi niya naiwasang tanungin ang sarili, maghintay man talaga siya hanggang sa mabuksan niya ang langit, ilang buhay na nilalang ang matitira sa mundo. Kabanata 3889 na lumilipad. Ang kanyang isip ay nayanig, at ang eksenang nakita ni Ye Fan ay nagsimulang magbago ng mabilis, at ang mga eksena ay patuloy na kumikislap. Kyushu, nabahira ng dugo ang lupa. Ang punong tanggapan ng Human Alliance ay ganap na nawasak. Nag-iisang ipinagtanggol ni Feng Xiaotian ang bitek, ngunit hindi napigilan ang mga uod at demonyong nagmumula sa lahat ng panig upang manggulo. Kinuha ni Chu Yunyao ang Star Vault Armor Brigade upang takpan ang mga tao sa underground shelter. Nayan Rujao, Feng Yaoying at iba pang kababaihan, na nakasuot ng Starfire Armor, halos hindi maprotektahan ang kanilang sarili. Sa harap ng isang fisher, si Bai Wumeng at ilang iba pang master ng Dark Sect ay nakipaglaban sa maraming multo at hayop. Patuloy na ginagamit ni Feng Yu ang mga pagbabago sa lupain upang paghiwalayin ang mga multo at hayop na ito. Ngunit si Acho, na magkasamang lumalaban, ay nasugatan na, ngunit ipinagtanggol niya si Feng Yu mula sa mga demonyong insekto na dumarating. Si Ning Zimo ay natatakpan ng maliliit na sugat at hindi ng ahas na huminto. Minamanipula niya ang hindi mabilang na lumilipad na kutsilyo para tulungan si Bai Wumeng na hilahin ang frontline at maakit ang firepower ng mga multo at hayop.
Sa isa pang bitik, sina Wu Jiao at Qi Wenxia ay nagbabantay sa labas ng isang silungan. Milyon-milyong nakaligtas ang nanginginig na nagtago sa bunker, at may mga bangkay na sa labas. Sa Xiaoshu, muling kinuha ni Xiao Qingshan ang Emperor Phoenix sa desperasyon. Sinindihan ni Feng Yan ang kalangitan, ngunit hindi pa rin ito napigilan ng lumalawak na bitik. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng Feng Yan, isang malaking bilang ng mga sundalo ang inilagay sa pansamantalang medikal na bahay sa Xiaoshu para sa paggamot. Ang Berdugo at ang dalawang matanda, si Meng Po, ay sumasailalim sa emerhensyang rehabilitasyon para sa malubhang na sugatan na sina Qing Yuan, Huang Wanro at iba pa. Ang kapangyarihan ng dugo ni Yin Qi at Lam, kahit nasa estratehikong antas, ay mawawala pa rin ang kanilang pagiging epektibo sa labanan at nasa bingit ng kamatayan. Kasama ni Shu Lantang, si Angel ay nag-aalaga sa mga nasugatan sa medical room, ngunit hindi niya napigil ang umiyak at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa nagyayelong lungsod ng Mingzhou, ang kaluluwa ng mitya ng kandila ay direktang, nabuhay, sa buong lungsod at sapilitang binalot ang isang malaking bilang ng mga sibilyan. Nanginginig, ginamit niya ang lahat ng paraan sa kanyang pagtatapon, ngunit mahirap siyang suportahan ng mag-isa. Nang makita ang malaking bilang ng mga angkan ng Xuanming at sulong na pinaghiwa-hiwalay ng Yin Qi at mga multo at mga hayop, napaiyak si Candlewick. Sa kabutihang palad, dumating sina Ye Shuangguang at Hua Feihua sa tamang oras, at sa wakas ay nakahinga at nabantayan ng ilang babae, bata at bata. Ang Kyushu, kung saan ang mga powerhouse sa antas ng eroplano ay lubos na puro, ay ganito pa rin, hindi banggitin ng iba pang mga mundo. Makalangit na kaharian. Ang mga refugee mula sa lahat ng panig ay tumakas patungo sa Palatine Imperial City. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay ang hindi mabilang na talamak na mga multo at hayop, pati na rin ang mga uod at demonyo na patuloy na nagtitipon. Ang sharpshooter, si Patrick, ay nagbabantay kay Queen Katie, at ang Warhammer na may dugong bakal ay kasing laki ng bundok. Hindi ko alam kung ilang demonyo ang napatay ng martilyo. Ang mga patay na demonyong insekto ay nakasalansan sa kabundukan, ngunit sila ang naging pagkain upang mapangalagaan ang malalaking maltong iyon. Minamanipula ni Mulder ang hukbo ng mga mythical beast na naging mga pottery figurine, ngunit ang pakikipaglaban sa mga multo at beast na ito ay walang gaanong tagumpay at maaari lamang itong suportahan ng mga numero. Ang mahiwagang sibat ni Tai Kang, bagamat siya ay dumating at umalis na parang hangin, ngunit dahil sa hitsura ng maitim na likido, siya ay natakot. Ang itim na likidong clone ni Jagger, ang Ghost Beast, ay patuloy na nagpaulan ng itim na ulan sa mga Diyos. Ang hindi mabilang na mga inosenteng tao ng Protoss ay direktang naagnas at ganap na nawasak sa panahon ng kanilang pagtakas, na walang naiwang mga buto. Si Tai Kang ay puno ng sibat ng emperador, ngunit nalaman niya na kahit paano niya walisin ang libu-libong tropa, mahirap harangin ang lumalaganap na itim na likidong ito, at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Sa kaharian ng Aragon, sina Li Chen at Yixin Ersheng, bagamat halos hindi kayang suportahan ang isang defensive formation, ay walang oras upang tumulong sa ibang mga mundo. Ang malakas na pag-awit ay makapagliligtas lamang sa mga kaluluwa ng mga patay. Sa gubat ng engkanto, pinangunahan ni Vil'Odes ang 4 na duwende, na nagbabantay sa lawan ng kamandag. Ang fire elf na si Salamander ay nahawahan ng maraming masasamang lason at na-invade ng makamandag na dugo. Nang may luha sa kanyang mga mata, nagpasya si Vil'Odes na direktang i-execute ang fire elf at gawing isang malaking bilang ng mga elemento ng apoy upang maiwasan itong maging isang kaaway. Ang lahat ng mga busog at palaso ng mga mandirigmang duwende ay nabaril, at sila ay nakikipaglaban ng santukan, at ang mga duwende ay patuloy na bumagsak. Ang kaharian ng Diablo. Ito ay hindi kailanman naging tulad ng impyerno, kung saan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay nawasak. Ang Purgatory Fire Lake ay ang pinakamalawak na mundo ng demonyo, ngunit nangangahulugan din ito ng pinakamababang antas ng mga demonyo. Ang mga taong demonyo na nakaligtas lang sa sakuna ng Hongmeng ay nilamon ng lahat ng uri ng nagngangalit na multo at hayop. Si Tartarus, Oberon at Thasm, kasama ang hukbo ng mga demonyo sa kailaliman at mga nahulog na anghel, ay buong tapang na nakipaglaban. At ang makapangyarihang Bone Dragon King Bon, ngunit dahil ang kapangyarihan ng kamatayan ay walang epekto sa mga multo at hayop, walang paraan upang gawin ito. Ang Demon Dragon Army ni Fafnir ay kinubkob ng malaking bilang ng mga demonyong insekto dahil ito ang pinakamalapit sa Sixth Kingdom, kaya mahirap itong suportahan. At sa tuwing mamamatay ang demonyong dragon, ang tatayo ay demonyong dragon na minamanipula ng kordero. Isa-isang naramdaman ng mga dragon ang takot habang pinagmamasdan ang kanilang mga kasama na isa-isang magkaaway. Hongmeng Universe. Sa Purple Bamboo Forest, ang soul pool ni Jian Yuzo ay siksikan na. Ang mukha ni Jian Yuzo ay walang dugo at natupok ng marami, ngunit nakahawak siya sa kanyang mga ngipin. Bagamat kontrolado ang mga bitek sa mundo sa loob ng Hongmeng, ang mga ligaw na mundo sa labas ng mas mababang bahagi ay lubhang makapal ang populasyon. Sina Xiao Wang, Zhou Hankong, Feng Yansan at iba pang mga Hongmeng masters ay naghiwalay at nakipaglaban ng gusto sa lahat ng direksyon. Bagamat mayroong isang pool ng kaluluwa upang iligtas ang kanilang mga buhay, sa katunayan, dahil sa espesyal na katangian ng Yin Qi, marami sa kanila ay walang pagkakataon na maibalik ang kanilang mga kaluluwa ng ligtas. Dahil sa malubhang kakulangan ng Chaos Antibodies, karamihan sa mga Primordial Cultivator ay hindi makatiis kahit isang suntok mula sa isang Ghost Beast.
Sa 10 lungsod at 9 na bakanteng espasyo, mayroong hindi mabilang na mga multo at hayop na nagbago mula sa mga patay na kaluluwa na lumulutang sa lahat ng antas ng buhay. Nilamon ng malaking multo ang munting multo, at unti-unting nabuo ang isang halimaw sa antas ng haring multo, na nagdulot ng kalituhan sa isang panig. Ang mga monghe ng Hongmeng ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kadesperadong sandali, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan at takot. Sagradong hayop. Nasaan ang banal na hayop? Zhu Wanxia, Zuan Mi. Nakaramdam si Ye Fan ng namumuong sakit ng ulo at sobrang hindi matatag. Siya ay sabik na makita kung ano ang ginagawa ng mga banal na hayop na ito, at kung bakit ang pagkawalan ng mundo ay napakalaki ng biglaan. Si Zhu Wanxia ay lumitaw. Sa isang crack sa ika-4 na kaharian, nakikipaglaban si Zhu Wanxia sa maraming espesyal na multo at hayop. Hindi mabilang na mga halimaw ng eyeball ang patuloy na ninanakawan ang espiritu at pangunawa ni Zhu Wanxia. Kahit na ang mga eyeball monster na iyon ay hindi ipinanganak mula sa katawan ng matandang Diyos na si Olga, ang malaking bilang ay nakaapekto kay Zhu Wanxia. Ang Suzaku Patriarch ay halos bulag sa kanyang mga mata at puso, at siya ay nagpupumilit na suportahan siya sa pamamagitan ng patuloy na pagbawi mula sa abo. Maging si Zhu Wanxia ay ganito, hindi pa banggitin ang iba pang mga banal na hayop. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban siya sa mga banal na hayop para sa hindi kilalang bilang ng mga panahon. Alam na ng mga makaranasang matandang Diyos ang kapangyarihang labanan ng mga divine beast. Sa sandaling matuklasan ang banal na hayop, ipapadala ng matandang Diyos ang pinakaangkop na ghost beast, kahit na hindi ito mapatay, maaari nitong hawakan ang banal na hayop. Kung tungkol sa pagtatangka na ayusin ang lamat, ito ay isang panaginip lamang. Sa ganitong hindi magandang sitwasyon, hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin ang prehistoric na mundo. Hindi ba mas mahirap para sa mga tao doon na suportahan? Tulad ng hinulaang. Nang muli niyang makita si Hong Huang, nalaman niyang tuluyan nang naglaho ang lungsod ng kawalang kasalanan. Ang mga guho ay nasira, ang mga buto ay libu-libong milya ang layo. Minsan tulad ng isang fairyland, ang paraiso ay puno ng yin at mga multo. Ang Sorcerer King, Jiu Jiangxian, at iba pa. Kasama ang isang grupo ng mga magsasaka, ay nakarating na sa Xuanyuan City, kung saan sila ay sumama kay Ren Tianquo, Su Wang, at iba pa. At nakipaglaban ng desperadong. Walang ekspresyon sa mukha ng lahat, tanging ang huling nagngangalit ng ngipin ang nanatili. Nang makita ang lahat ng ito, nalungkot si Ye Fan. Napakaraming tulong ang natanggap ko, pero dito lang ako makakapanood at walang magawa. Sa bawat segundong pagkaantala niya, daan-daang milyong tao ang namamatay. Galit. Galit na galit. Ang hysterical na galit ay nagpaisip kay Ye Fan kay Gretney. Kung hindi dahil sa matandang babaeng uod na ito, hindi sana mabilis na gumuho ang mundo. Sa isang pag-iisip, natagpuan na talaga ni Ye Fan si Gretney. Sa madilim na kawalan, tahimik na nakabaon si Gretney. Biglaan. Isang pamilyar na madilim na pilak ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Ye Fan. Sally Ye. Nagulat at natuwa si Ye Fan. Gusto niya talagang makita kung nasaan si Sally Ye, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito makita noon. Nang makitang okay na si Sally Ye, natural na gamaan ang loob niya, ngunit hinahanap ni Sally Ye si Gretney mag-isa, ngunit nag-alala si Ye Fan. Kabanata 3870 ay sapat na. Matapos makuha ang enerhiya ng Underworld, mas maganda pa ang lakas ni Gretna kaysa sa peak period. Ito ay makikita mula sa katotohanan na ito ay patuloy na nagpadala ng mga hukbo ng Zerg upang salakay ng lahat ng sulok ng universo, at may ekstrang kapasidad upang harapin ang mga banal na hayop. The Witch of the Abyss. Nahanap mo ang lugar na ito. Matapos mahanap ni Gretney si Sally, napakalma ng tono niya. Nagulat ka ba? Malamig ang tono ni Sally Ye, ang kanyang pilak puting mahabang buhok ay lumaki pa sa kanyang magandang katawan. Mabagal na sumasayaw ang Black Flame Magic Wings at Silver White Long Hair, tulad ng mga pilak na bulaklak na namumukadkad sa impyerno, na nagpapakita ng kagandahan ng misteryo at kadiliman. Ito ay hindi isang aksidente. Bilang ang orihinal at pinakamalakas na species ng demonyo, ang Abyss Witch ay may super sense sa lahat ng mga demonyo. Bagaman ang haring ito ay miyembro ng matandang Diyos, mayroon din siyang kalahating dugo ng demonyo. Normal lang na madama mo. Kaya lang, biro ni Gretney, masyadong bata ka pa, at mahaba pa ang mararating mo bago ang iyong maturity. Ikaw lang mag-isa. Little Witch, anong magagawa mo kung mahanap mo ang haring ito? Malamig na ngumuso si Sally Ye, syempre pinatay kita. Haha. Ngumiti si Gretney at sinabing, Prinsesa Gloria, hindi mo naisip ang tungkol dito. Bakit hindi alam ng ninuno mo, ang Thousand-Faced Queen, kung nasaan ako, pero hindi mo ako pinuntahan? Sumimangot si Sally Ye at walang sinabi. Upang sabihin sa iyo ang totoo, mayroong ilang mga malalakas na lalaki na maaaring pumatay sa haring ito. Ngunit pinili nilang lahat na manahimik at piniling manood, dahil mas alam nila kaysa sa iba, ang pagkawasak ng mundo ay isang tiyak na resulta. Ang sibilisasyong ito ay nalalabinan ng sapilitang pagpapalawig ng buhay ng Dragon Emperor, at walang makakapigil dito, ito ay darating sa wakas, naglaro si Gretney sa panlasa, kahit ito ang lumikha, walang paraan kung hindi nila tanggapin ang resulta, kahit na mapait na prutas, malalamon lang nila ito. Walang ekspresyong tanong ni Sally, tapos ka na ba? Bakit, hindi mo talaga iniisip na maaari mong hamunin ang kasalukuyang hari ng mag-isa, tama?
Naiinis na sinabi ni Gretne, kung hindi dahil sa Sword God, namatay ka na sana sa pugad ng uod, baka nakalimutan mo na. Hindi mo na kailangang banggitin, dahil sinabi ko ito, gusto kong bayaran ka. Hindi nagatubili si Saliye, ang mga particle ng demonyo ay tumakbo palayo sa isang iglap, at ang umaalon na apoy ng demonyo ay bumuo ng 12 malalaking pakpak ng demonyo. Nakita ko ang dalawang nagninangas na espada ng demonyo na daan-daang metro ang haba na nakakondensed mula sa kanyang mga kamay, at bumaril ang mga ito patungo sa ulo ni Gretne. Sa panahong ito ng pagtatanim sa Chaos River, isang bagay ang natutunan ni Saliye. Maliban sa ilang mga espesyal na kaso, mas malakas ang lahi, mas kaunting komplikadong mga trick ang kailangan, dahil mababawasan lamang nito ang kahusayan ng labanan. Nang walang anumang magarbong kasanayan, bilang isang mangkukulam sa kailaliman, kailangan mo lamang naganap na ipakita ang iyong sariling kapangyarihan, na siyang pinakamadalisay na kapangyarihang panlaban. Matapos magalit ng magulong ilog, ang mga particle ng demonyo ay mas inklusibo, at ang kapangyarihan ng yin ay naperpekto at nabigyang inspirasyon sa mas malaking lawak. Nang makita ito, nagsimula si Gretne sa mental shock wave. Ang di nakikitang espiritual na mga alon ay tumawid kay Sally, ngunit direktang hindi pinansin. Tumama ang magic sword ni Saliye sa anit ni Gretna, agad na naputol ang maraming laman at dugo. Ang nagngangalit na apoy ng demonyo ay sinunog dito, dahilan upang mapasigaw si Gretna sa sakit. Isang uod na demonyo, gusto din akong maapektuhan ng iyong mental power. Naiinis na sabi ni Saliye. Mukhang, lumaki na talaga ako, medyo seryoso si Gretne. Kapag ang Abyss Witch ay nasa hustong gulang na, siya ay halos ganap na immune sa pisikal na pinsala, at sa parehong oras ay may sobrang mental na pagtutol, na hindi kahit na maihahambing sa mga banal na hayop. Noong una ay gusto kong i-bully si Saliye noong bata pa siya, ngunit lumabas na sa oras na ito, tumaas ng gusto ang cultivation ni Saliye, at mahirap nang gumamit ng mental power para lumaban. Pero hindi tumitigil si Gretne. Ibinuka nito ang bibig at iniluwa ang 3 malalaking lumilipad na uod. Kasabay nito, ang ilang tulad gill na organ sa katawan ay bumubukas at sumasara, na naglalabas ng hindi mabilang na mga itlog. Ibinuka ng mga lumilipad na uod ang kanilang mga bibig upang kumagat kay Saliye, at kasabay nito, ang isang malaking bilang ng mga itlog ay agad na napisa, at ang mga makukulay na nakakalason na insekto, mga insektong talam ng kutsilyo, at sumasabog na mga insekto ay dumagsa palayo. Ang purgatorio ng witch. Ang mga mata ni Saliye ay naglabas ng madilim na pulang apoy, at ang mga particle ng demonyo ay biglang nagbago sa isang katangian ng apoy. Sa isang iglap, parang isang supernova ang sumabog, na si Saliye ang sentro, at ang mga particle ng demonyo ay nagpasigla ng napakalaking pagsabog ng itim at pulang apoy ng demonyo. Boom! Ang 3 lumilipad na uod, ang napakalaking hukbo ng mga demonyong uod, ay napawi sa isang kisap mata. Kamatayan! Sinamantala ni Sally ang sitwasyon para habulin siya, at nang hindi na hinintay na isara ni Gretna ang kanyang bibig, inihampas niya ang daan-daang sword dances patungo sa kanyang bibig. Paulit-ulit na sigaw ni Gretne, puno ng lason ang bibig, at lumilipad ang dugo. Ang dalawang dark magic flame sword sa mga kamay ni Saliye ay parehong mga particle ng demonyo at ang kapangyarihan ng kaguluhan. Bagamat hindi nito maabot ang antas ng isang tunay na magulong ilog, mayroon na itong malaking kabagsikan kay Gretna. Gayunpaman, ang pinakamasama ay ang Saliye ay masyadong pinigilan ng Diablo. Ang physical attributes ng Abyss Witch, hindi siya kumakain ng matigas o malambot, na parang hindi niya magagamit si Gretna. Kahit na si Bison, ang patriarch ng White Tiger, ay makapangyarihan, hindi mahirap harapin ang yin at yang. Si Sally ay ang hari ng mga demonyo, at anumang madilim na kapangyarihan, kahit na lason, ay walang magagawa para sa kanya. Naglakas loob siyang pumunta ng mag-isa, ngunit dahil din sa kanyang pagpigil sa lahi, lubos siyang kumpiyansa. Sa isang iglap, napunit ang bibig ni Gretne at natusok ang 3 mata. Ngunit ito ay talagang napakalaking, at mayroon pa ring maraming ekstrang kapangyarihan na hindi pa nagagamit. Gayunpaman, ang sakit na ito ay ganap na nagalit sa sinaunang babaeng insekto. Damn girl! Gusto kong bigyan ng mukha ang mga ninuno mo, pero ginalit mo talaga ang haring ito. Alam ni Gretne na hindi na siya basta-basta matatalo, kung hindi, mahirap mapanatili ang laban kung siya ay malubhang nasugatan. Hindi nagtagal, ang Yin Chi ay sumabog ng gusto dito, at ang buong katawan ay pumasok sa isang uri ng pagbabagong anyo. Masama ang pakiramdam ni Saliye at umatras. Bagamat hindi siya natatakot kay Yin Chi, mahina niyang naramdaman ang iba pang pagbabanta. Mabilis na natanggal ang maitim na balat sa katawan ni Gretne, at talagang kumikinang ang kanyang katawan na may kulay abong metal na kinang. Gloria, dapat kang parangalan. Maliban sa resulta na dulot ng paglaban sa muntik ng mapahamak na suntok ng Demon Dragon King. Ito ang pangalawang beses na ipinakita ng haring ito ang kanyang pinakamalakas na estado. Ang trauma sa ulo ni Gretna ay ganap na naayos sa oras na ito, at ang isang kulay abong metal na pangil ay nakalantad din. Ang buong malaking katawan ay tila naging isang nakakatakot na metal na kuta. Sumimangot lang si Saliye, pero hindi siya natakot. Akala ko ito ay isang panlilin lang, ngunit ito ay nakatuon sa lahat ng kapangyarihan sa laman. Tumawa si Gretne, tama, pero sapat na para harapin ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.